Nagsimula ang kwento sa isang madugong battlefield kung saan sunod na sumasabog ang mabibigat na artillery shell sa gitna ng mga nagsisigawang sundalo. Matapos mapigilan ang kalaban, nagpa siya ang panig na nagtatanggol na oras na para kumilos. Agad na sumugod ang kanilang mga sundalo palabas ng mga bunker papunta sa hanay ng kalaban pero karamihan sa kanila ay namatay bago pa man makarating. Ang mga nakaligtas ay naiwan na walang anumang suporta. Habang sumisigaw sa takot, iniisip ng mga natitirang sundalo kung darating pa ba ang kanilang mga reinforcement. Sa pinakahuling sandali biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lumilipad na mage at walang awang binomba ang mga sundalo ng kalaban. Nailigtas nila ang mga natitirang kasama at mabilis na umatras pabalik sa himpapawid. Kahit malakas ang kanilang magic ay hirap pa rin silang labanan ang walang tigil na pag-atake ng kalaban. Dahil sa sobrang pagkadismaya, tinanong ng isa sa mga mage ang kasama niyang si Victor Iya kung may bago na ba silang utos para sa battlefield. Ipinaliwanag ni Victor Iya na inutusan silang ipagpatuloy ang pagdepensa sa kanilang frontline kahit ano pa ang mangyari. Bigla namang ramagasa ang isang artillery shell ng kalaban papunta kay Victor Iya at tinamaan siya kahit may magic shield pa siya. Maya-maya ay lumitaw sa himpapawid ang platoon commander ni Victor Iya na isang batang babae na nagngangalang Tanya. Nagdasal muna si Tanya sa kanyang Diyos bago nagpakawala ng napakalakas na explosion spell sa kampo ng kalaban. Tuluyang nilamon ng napakalaking pagsabog ang buong kampo ng kalaban kaya natulala si Victor Iya. Pero hindi binigyan ni Tanya ng oras si Victor Iya para humanga sa nangyari. Ipinaalala ni Tanya na delikadong ibaba ang kanyang bantay at kailangan niyang tandaan ang tungkulin niyang sundin ang utos ng kanilang mga nakatataas kahit italaga pa siya sa isang lugar na siguradong ikamamatay niya habang ipinagtatanggol ito. Sa mundong ito ay may napakalakas na bansang militar na tinatawag na empire na halos katulad ng Nazi Germany. Kahit lubos na nakahihigit ang empire sa ibang mga bansa, napapalibutan pa rin ito ng mga kalaban sa lahat ng panig at ang pinakamapanganib nilang karibal ay ang Republic. Kahit ang makapangyarihang empire ay hindi kayang talunin ang lahat ng kalaban kaya nagpa siya ang kanilang mga nakatataas na ipagtanggol ang lahat ng lugar na inaatake gamit ang kanilang mga hukbo. Ang plano nila ay pabagalin ang pagsulong ng kalaban gamit ang mga expendable soldier upang magkaroon ng sapat na oras ang kanilang special forces na makarating at masakop ang bawat lugar isa-isa. Sa kabisera ng Empire na Baron, tinanong ni Kurt si Erich tungkol sa sitwasyon sa Rhine Theater kung saan nakatalaga si Tanya at ang kanyang squad. Tinanong ni Erich si Kurt kung dapat na ba nilang paatrasin ang kanilang mga depensa dahil unti-unti na silang natatalo pero sinabi ni Kurt na malalagay sa panganib ang kanilang lupain at mga sibilyan kapag ginawa nila iyon. Sa huli ay napabuntong hininga siya sa inis dahil alam niyang nagkamali ang Empire sa padalos-dalos na pagharap sa napakaraming kalaban. Sinabi naman ni Hans na nabigo ang plano nilang depensahan ang bawat lugar gamit ang mga fortified troop kaya iminungkahi niyang gumamit na lang ng mobile defense. Itinuro ni Erich na halos ubos na ang kanilang mga sundalo pero ipinaliwanag ni Hans na naipadala na nila ang lahat ng backup troop bilang suporta. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng militar, alam niyang ang Rhine Theater ay isa ng tunay na impyerno para sa lahat ng naiipit doon. Samantala sa battlefield habang umatras ang mga sugatang sundalo pabalik sa Empire, nagpatrolya sina Tanya at ang kanyang squad mula sa himpapawid. Nang mapansin ni Tanya ang kilos ng kalaban sa ibaba, inutusan niya si Victor Iya na bombahin ang mga ito gamit ang artillery attack. Agad namang sumunod si Victor Iya at nagpaputok, samantala ang dalawa sa mga sundalo ni Tanya na sina Weiss at Grants ay hindi maitago ang pagkadismaya habang pinapanood ang sarili nilang mga sundalo na pinapatay ng artillery ng kalaban. Nagpasya silang sirain ang mga artillery na iyon pero binalaan sila ni Tanya na ang trabaho lang nila ay supulan ng kalaban mula sa himpapawid. Gayunpaman sinuway ng dalawang matitigas ang ulo ang kanyang utos at sumugod pa rin kaya tuluyang nanigas sa matinding galit ang mukha ni Tanya. Pagkaraan ng ilang oras habang nagpapahinga ang mga sundalo, ipinatawag ni Tanya sina Weiss at Grants para sa isang pribadong pag-uusap. Sinabi ni Tanya sa kanilang dalawa na umuwi na lang dahil napakasuway nila sa utos. Binalaan sila ni Tanya na kahit mabuti ang intensyon nila, maaari pa rin silang magkamali at mapahamak pa ang sarili nilang mga sundalo kapag lumihis sila sa plano. Pero hindi siya sineryoso ng dalawa at naging mayabang pa habang tumatangging tanggapin ang kanyang desisyon. Nang makita ni Tanya ang kapal ng kanilang mukha, nagngit-ngit siya sa galit at agad na hinugot ang kanyang baril pero mabilis siyang pinigilan ni Victor Iya. Pagkatapos ay kumalma si Tanya at pumayag na manatili ang dalawa sa platon kapalit ng kaunting parusa. Kinabukasan habang naghahanda si Victor Iya para umalis ay binati siya ni Lieutenant Eria. Doon nalaman ni Victor Iya na kasama pa rin ni Weiss at Grants ang kanilang platon pero ipinadala sila ni Tanya sa isang pillbox sa likuran bilang parusa sa naging asal nila. Dahil dito ay nagulat si Victor Iya na naging mabait pa rin pala si Tanya sa kanila. Kalaunan ay naging napakahirap ng araw ng kanilang platon dahil lalo pang lumakas ang pambobomba ng kalaban sa kanilang kampo.
Pagkatapos ng matinding labanan ay halos hindi makahinga si Victor Iya. Kaya sinabihan siya ni Tanya na tigilan ng pagsasayang ng oras ng Empire dahil sa kanyang kahinaan. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng emergency meeting kung saan nalaman niyang naipit ang mga scout ng kanilang platon sa teritoryo ng kalaban. Agad na nagboluntaryo si Tanya na iligtas ang mga scout pero nagduda ang kanyang commander kung kaya ba talaga niya itong gawin. Tumango si Tanya pero sinabi niyang hindi na isasama si Victor Iya dahil sobrang pagod na ito. Nang marinig iyon ay nalungkot si Victor Iya at matigas na ulo pa ring sumama sa rescue mission kahit tumututol si Tanya. Pagkatapos noon ay nagpasalamat si Victor Iya kay Tanya dahil sinubukan siyang isipin. Pero ay wala lang iyon kay Tanya kaya hindi niya pinansin ang pasasalamat ni Victor Iya at sinabi na lang na maghanda na ito para sa misyon. Kinabukasan ay desperadong lumalaban ang scout troop para makaligtas sa walang tigil na pag-atake ng mga sundalo ng Republic. Dahil alam nilang hindi sila makakaasa sa reinforcement, sinubukan nilang ilihis ang atensyon ng kalaban gamit ang magic sa himpapawid. Dahil dito ay hindi mahanap ng mga mage ng Republic ang mga scout ng Empire. Dahil sa sobrang pagkainis ay inutusan ng pinuno nila ang kanyang mga mage na pasabugin ang buong lugar. Tumutol ang mga ito dahil mauubos ang kanilang mana pero pinilit pa rin niya silang sundin ang utos. Nang magsimulang sumabog ang mga bomba sa paligid ng kinaroroonan ng mga scout ay namatay silang lahat at agad na nalaman ng reinforcement ng Empire ang kanilang sinapit. Dahil sa matinding galit sa ginawa ng kalaban, walang pag-aalinlangang sumugod si Tanya sa batalyon ng Republic. Nang makita siya ng mga sundalo ng Republic ay agad nila siyang pinaputukan ng mga magic bullet. Pero mabilis na pumasok si Tanya sa gitna ng kanilang hanay at naiwasan ang lahat ng kanilang pag-atake. Pagkatapos mapatay ang mga mage nila ay napagtanto ng pinuno ng Republic na wala silang laban sa halimaw na iyon. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na lumipad ng mataas at umatras. Habang ibinibigay niya ang utos ay hindi niya napansing nasa harapan na niya mismo si Tanya. Agad na tumalon ang isa niyang tauhan para protektahan siya pero parang papel lang itong hiniwa ni Tanya. Pagkatapos ay lumipad si Tanya ng mas mataas habang pinapatumba ang ilan sa mga tumatakas na sundalo ng Republic bago muling umakyat pa lalo sa himpapawid. Dahil nalito ang mga natitirang sundalo ng Republic ay napilitan silang huminto dahil hindi na sila kayang umakyat pa ng mas mataas. Labis silang nabigla nang makita si Tanya na umakyat ng napakataas sa himpapawid bago sila kinausap gamit ang broadcast magic. Sa tonong parang isang tunay na diktador ng Germany, binalaan ni Tanya ang mga sundalo ng Republic na nagkasala sila ng hamanin ang kanyang makapangyarihang empire. Sinabihan niya silang umatras at harapin ang kaparusahan ng kanilang ginawa pero sa halip ay pinagtawanan lang ng mga handgal na sundalo ng Republic ang kanyang batang boses. Dahil dito ay tuluyan ng nagngit-ngit sa galit si Tanya at naghanda na silang lipulin lahat. Habang ligtas na nakatago sa ulap ay inihanda ni Tanya ang kanyang pinakamalakas na offensive skill at binalaan ang sarili niyang mga sundalo na humanap agad ng masasagipang pwesto. Habang patuloy na naiipon ng magic ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang kanyang amulet. Pagkatapos ay ibinuhos ni Tanya ang kanyang mana sa isang bala at pinaputok ito patungo sa kalaban. Dahil pinalakas ng kanyang spell ang bala, bigla itong sumabog at lumikha ng napakalaking mushroom cloud na tuluyang nagpuksa sa mga sundalo ng Republic. Mabilis na nakarating sa kabisera ang balita tungkol sa tagumpay ni Tanya na mag-isang nilipol ang buong hukbo ng kalaban kaya agad siyang napansin ng mga nakatataas dahil sa kanyang kahanga-hangang nagawa. Kahit kilala na si Tanya bilang isang ace mage na may bansag na silver wings, nagulat pa rin si Erich nang malaman niyang ipinadala siya sa Rhine Theater. Alam niyang kahit napakahusay ni Tanya isa rin itong tunay na demonyong nakabalat kayo bilang tao. Sa isang battlefield na walang sinusunod na batas, malaya ang demonyong iyon na pakawalan ang kanyang galit kahit paano niya gusto. Samantala sa kampo ng Rhine, nalaman ni Victor Iya na sina Weiss at Grants ay napatay sa isang artillery strike habang nasa pillbox nila. Iniulat niya ito kay Tanya na tila natuwa pa sa balita. Dahil sa naging reaksyon nito, napaisip si Victor Iya kung alam na ba ni Tanya na mangyayari iyon. Habang nakangisi, inamin ni Tanya na tinupad lang niya ang hiling ng dalawa na mamatay sa battlefield. Nang makita ni Victor Iya ang malademonyong ngiti sa mukha ni Tanya ay tuluyan siyang natulala. Doon niya napagtanto na sinadya talaga ng mabait niyang commander na ipadala sa kamatayan ang dalawang suwail na sundalo. Para maunawaan ang mga kilos at nakaraan ni Tanya, bumalik ang kwento sa kanyang nakaraan. Sa katotohanan ay isa siyang taong nag-reincarnate sa mundong ito mula sa kanyang dating buhay. Noong panahong iyon, isa siyang nasa katanghaliang gulang na corporate worker sa isang maunlad na bansa. Isa siyang alipin ng kanyang mga amo sa kumpanya, bilang empleyado ng HR department. Walang awa niyang tinanggal sa trabaho ang isang mahirap na lalaking nagmamakaawang bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon alang-alang sa kanyang pamilya. Kahit naaawa siya sa mga empleyadong tinatanggal niya,
Wala talaga siyang pakialam sa kanila basta patuloy siyang sumasahod. Pagkatapos ng trabaho ay naghihintay siya ng tren pauwi habang iniisip na magiging maayos ang kanyang buhay basta patuloy siyang umakyat sa corporate ladder. Pero hindi niya alam na ang lalaking tinanggal niya sa trabaho ay palihim na sumunod sa kanya sa istasyon at itinulak siya sa harap ng paparating na tren. Sa kanyang mga huling sandali ay biglang tumigil ang oras para kay Tanya. Isa-isang nagsimulang magsalita ang mga tao sa istasyon at kinutya siya dahil tuluyan na niyang nawala ang kanyang pagkatao. Pinagalitan siya dahil wala siyang awa sa kapwa at wala rin siyang pananampalataya sa kanilang lumikha. Doon naunawaan ni Tanya na ang kausap niya ay tinatawag ang sarili nitong Diyos. Pero buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi siya naniniwala rito. Para kay Tanya, ang mga mahihinang taong hindi kayang lutasin ang sarili nilang problema lang ang kumakapit sa isang Diyos para humingi ng tulong. Naniniwala siyang kapag sapat na ang pag-unlad ng siyensya ay wala ng dahilan para manampalataya ang mga tao. Dahil tumanggi siyang kilalanin ng tinatawag na Diyos, tinawag na lang niya ito bilang Being X. Ipinahayag ni Being X na siya ang namamahala sa reincarnation ng mundong iyon. Pagod na raw siya sa pamamahala sa 7 bilyong walang utang na loob na tao katulad ni Tanya. Sa halip na matakot ay kinutya pa ni Tanya ang kanyang kawalan ng kakayahan. Dahil dito ay nagpa siya si Being X na i-reincarnate siya sa isang mundong mararanasan niya ang paghihirap ng mga mahihirap na taong minamaliit niya noon. Nang marinig iyon ay nawala ang kayabangan ni Tanya at agad siyang nagmakaawa para sa awa. Pero huli na ang lahat, sa bagong mundo ay isinilang si Tanya bilang isang ulilang batang babae na pinalaki ng mga mahihirap na madre. Dahil nasa gitna ng digmaan ng kanilang bansa, hirap na hirap ang mga madre na alagaan ang lahat ng ulilang nasa kanilang pangangalaga. Ngunit nadiskubre ni Tanya na umiiral ang magic sa mundong iyon. Bata pa lang siya ay nasubukan na ang kanyang kakayahan at nakakuha siya ng napakataas na marka sa magic. Habang namumuhay sa isang napakahirap na ampunan, alam ni Tanya na wala siyang pag-asang yumaman sa bansang nilalamon ng digmaan maliban na lang kung gagamitin niya ang kanyang talento bilang isang mage. Kahit ayaw niyang lumaban, nagpa siyang pumasok sa military school para makakuha ng komportableng posisyon sa likurang linya ng labanan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti siyang umangat sa training hanggang sa maging pinuno ng isang maliit na squadron. Pero nang makita ng mga veteranong sundalo na isang batang babae ang magiging leader nila, agad nila siyang minaliit. Sa harap ng pangungutya ng mga sundalo, tuluyang nawalan ng kontrol si Tanya gaya ng isang taong biglang nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan. Agad siyang nagpakawala ng napakalakas na spell na bomb utes sa training room bago walang awang inapakan ang isang sundalong sumuwi sa kanya. Para kay Tanya, ang isang sundalong hindi marunong sumunod ay nararapat lang mamatay kaya agad niyang itinutok ang baril sa ulo nito. Maging si Erich ay nagulat sa sobrang kalupitan ni Tanya kaya mabilis niya itong pinigilan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng insidenteng iyon ay patuloy na umangat si Tanya dahil sa pambihira niyang talento sa pakikipaglaban at pamumuno. Kalaunan ay kinailangan niyang ipasa ang huling pagsasanay sa Northern Garrison para tuluyang makapagtapos. Habang nasa Northern Garrison ay nag-scout si Tanya sa paligid para hanapin ang galaw ng kalaban. Nang makita niyang papalapit ang infantry ng kaaway sa kanilang hangganan ay agad niya itong iniulat sa kanyang squad. Dahil sa impormasyong iyon ay agad silang nagpaputok ng artillery at eksaktong tinamaan ang kanilang mga target. Dahil nasa mataas na himpapawid si Tanya, madali niyang nag-abaya ng artillery para isa-isang ma-sniper ang lahat ng kalaban bago pa sila makalapit. Pero may sarili ring grupo ng mga mage ang kalaban na kasama ng kanilang infantry. Dahil sa napakalakas na artillery ng Empire, nagpa siya ang pinuno ng mga mage ng kalaban na patayin ang scout na si Tanya para mabawasan ang kanilang pagkalugi. Habang papunta si Tanya sa susunod na lugar na kanyang susuriin ay nakatanggap siya ng emergency contact mula sa kanyang squad. Ngunit dahil sa magic interference ay nagputol-putol ang radyo kaya wala siyang naintindihan. Bigla na lang siyang inulan ng mga magic bullet mula sa hindi niya inaasahang direksyon. Kahit na itanggol iyon ni Tanya gamit ang kanyang shield ay agad niyang napagtantong mas marami ang kalaban. Humingi siya ng suporta sa kanyang squad pero sinabi nilang aabutin pa ng mahigit 6 na minuto bago dumating ang air reinforcement. Nang mapagtanto niyang mag-isa lang siya ay humingi si Tanya ng pahintulot na umatras ngunit inutusan siya ng kanyang commander na pigilan ang kalaban hanggat kaya niya. Pagkarinig sa utos na iyon ay nagalit si Tanya at mag-isang hinarap ang buong squad ng kalaban. Habang nakaharap sa halos tiyak na kamatayan ay naisip niyang ito na ang pinakamagandang pagkakataon para patunayan ang kanyang katapatan sa kanyang bansa. Agad siyang nakipaglaban ng buong tapang habang mabilis na umiiwas sa bawat pag-atake ng kalaban.
Kahit nakapatay si Tanya ng ilang mage ng kalaban ay naubusan din siya ng bala. Pero para sa kanya iyon ang perpektong pagkakataon para magpakitang gilas bilang isang bayani. Bigla niyang niyakap ang isang kalaban at pinasabog ang magic crest na nakakabit sa kanyang uniforme. Dahil sa napakalakas na pagsabog ay maraming kalaban ang namatay habang si Tanya ay bumagsak mula sa himpapawid na parang isang tunay na bayani ng digmaan na isinakripisyo ang lahat para sa kanyang bansa. Kahit paano ay nakaligtas pa rin siya at nailigtas ng kanyang mga kakampi. Habang nasa ospital ay inakala ni Tanya na magre-retiro na siya bilang isang pinarangalang veterano o kaya ay ililipat muna sa ligtas na posisyon sa likuran ng labanan. Ngunit sa halip na iyon ay ginamo lang siya ng mga nakatataas at naghanda silang gamitin siya bilang pangunahing alas ng militar. Bilang pagkilala sa ipinakita niyang katapangan ay ginawaran siya ng Silver Wings Assault Badge. Doon napagtanto ni Tanya na mas marami pa siyang laban na haharapin simula noon. Habang kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga nagawa ay isang baliw na siyentipiko ang namangha sa napakalaking magic capacity at kontrol ni Tanya. Napangisi ito habang iniisip na nahanap na niya ang perpektong test subject para sa kanyang pinakamalalakas na imbensyon. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng gumaling si Tanya sa kanyang mga sugat. Tinawag siya ng isang commander para ibigay ang bago niyang ranggo at ipinaliwanag na pamumunuan na niya ang sarili niyang maliit na unit. Kahit labis ang tuwa ni Tanya sa loob ay nagpanggap siyang parang ayaw niyang maiwan sa likurang linya. Ipinaliwanag ng commander na hindi niya maaaring ipadala si Tanya sa frontline dahil napakabata pa nito, kaya tinanggap na lang ni Tanya ang kanyang bagong ranggo. Pagkatapos ay inutusan siyang pumunta sa supply department para subukan ng isang prototype mage equipment na tinatawag na computational jewel. Tinanggap iyon ni Tanya dahil akala niya ay isa lang itong ordinaryong pagsusulit ngunit bigla siyang pinalipad ng computational jewel nang wala siyang kontrol patungo sa himpapawid. Sa huli ay sumabog ang computational jewel dahil sa sarili nitong kawalang katatagan at matapos ang insidenteng iyon ay marami pang traumatikong pagkabigo ang naranasan ni Tanya. Isang araw ay ibinigay sa kanya ng mga siyentipiko ang isang espesyal na computational jewel na tinatawag na Illinium Type 95 na ginawa sa pamamagitan ng pagsasanib ng kapangyarihan ng 4 na jewel sa iisa. Umaasa ang mga siyentipiko na bibigyan nito ang gumagamit ng isang makabagong kakayahang lumipad pero dahil sa napakalaking enerhiyang nakapaloob dito ay naging lubhang hindi matatag ang buong jewel. Gamit ang bagong computational jewel ay umakyat si Tanya ng mahigit 6,000 metro sa himpapawid kung saan nagsimulang manginig ang kanyang equipment dahil sa kawalang katatagan nito. Pinayagan na siyang bumaba ng mga siyentipikong nagmamasid ngunit tumanggi ang punong siyentipiko. Galit na sinigawan ni Tanya ang baliw na siyentipiko at sinabing mapapatay siya ng walang kwentang imbensyon nito pero iginiit nitong perpekto ang kanyang imbensyon at si Tanya lang ang hindi marunong gumamit nito. Sa huli ay napilitan siyang gamitin ang emergency safety feature na siyang tuluyang nagpapatatag sa equipment. Ngunit nang makapagpahinga na si Tanya ay bigla na namang sumabog ang prototype sa mismong harapan niya. Galit na galit siyang naglakad palayo sa testing ground dahil sa matigas na ulong ugali ng punong siyentipiko. Sinundan pa siya ng baliw na matanda habang paulit-ulit na ipinipilit na ang walang kwenta niyang imbensyon ay isa talagang makabagong kagamitan. Hiniling nitong pagandahin ni Tanya ang paggamit nito pero tumanggi si Tanya at sinabing wala siyang gagawin hanggat hindi nito inaayos ang sariling imbensyon. Pagod ng maging crash test dummy ng baliw na siyentipiko kaya nagsumite siya ng transfer request sa mga nakatataas upang may talaga na lang sa frontline kung saan mas rerespetuhin siya. Kalaunan ay nakonsensya ang mga nakatataas sa pagpapadala ng isang bata sa pinakaunang linya ng digmaan. Pero dahil personal na kahilingan iyon ni Tanya ay pumayag sila. Kinagabihan ay masayang ipinagdiriwang ni Tanya ang balitang tuluyan nang nakansela ang proyekto ng baliw na siyentipiko. Sa sandaling iyon ay nagpakita sa kanyang harapan si Being X sa anyo ng isang manika. Mula nang ipadala niya si Tanya sa mundong ito ay inaasahan niyang magkakaroon ito ng pananampalataya matapos maranasan ang malupit na realidad ng digmaan. Ngunit dahil nanatili pa rin siyang walang pananampalataya ay sinabi ni Being X na bibigyan niya si Tanya ng isang himala. Kinutya lang ni Tanya si Being X at itinulak ang manika mula sa kanyang mesa habang sinasabing ang mga himala ay mga pangyayaring hindi pa lang naipapaliwanag. Pero nanatiling kumpiyansa si Being X na magbabago rin ang isip niya. Kinabukasan ay nagising si Tanya at nakakita ng isang kakaibang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa. Muli siyang ipinatawag ng baliw na siyentipiko dahil may bago na naman itong prototype na gusto niyang ipasubok. Nang lumipad si Tanya gamit ang prototype ay muli na naman itong naging hindi matatag. Sa pagkakataong ito ay tiniyak ng baliw na siyentipiko na magtatagumpay na ang kanilang proyekto. Sinabi nitong nagpakita raw ang Diyos sa kanyang panaginip at binigyan siya ng inspirasyon para sa solusyon kaya labis na nagulat si Tanya. Ipinaalala niya sa siyentipiko na isa itong atheist. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay naging lubos itong panatiko at sinabi kay Tanya kailangan na nilang maniwala sa Diyos mula ngayon.
Habang tuluyan nang nawawala ng kontrol ang computational jewel ni Tanya ay sinubukan niyang gamitin ang safety feature para patayin ito, pero laking gulat niya nang matuklasang tinanggal pala ng siyentipiko ang safety feature nito. Dahil wala ng paraan para ihinto ito ay walang tigil na bumuhos ang mana sa computational jewel at tuluyang nagsanib ang 4 na computational core na bumubuo rito habang naghahanda si Tanya sa isa na namang napakalakas na pagsabog. Biglang tumigil ang oras sa kanyang harapan, lumitaw si Being X at sinabing gumawa siya ng isang himala sa computational jewel ni Tanya. Pagkatapos sabihin na kailangan siyang dasalan ni Tanya tuwing gagamitin niya ang computational jewel ay muli niyang pinaandar ang oras. Biglang nagbago ang kulay ng mga mata ni Tanya at hindi niya namalayang nagsimula siyang magdasal. Dahil doon ay naging matatag ang computational jewel at nagawa niyang lumipad ng mas mataas kaysa dati. Kahit namangha si Tanya sa kakayahan ng computational jewel, alam niyang isusumpa siya ng gamit na iyon dahil mapipilitan siyang magdasal kay Being X sa tuwing gagamitin niya ito. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin siyang lumalaban gamit ang parehong computational jewel habang palihim na isinusumpa si Being X dahil pinipilit siya nitong gawin ang bagay na labag sa kanyang kalooban. Samantala pinag-uusapan ng mga nakatataas ang mga kamakailang tagumpay ni Tanya. Naniniwala si Kurt na si Tanya ang perpektong alas ng Empire pero nag-aalala si Erich na baka gumawa ito ng kung anong kabaliwan dahil sa kanyang ugali. Gayunpaman sinabi ni Hans na nakapagdesisyon na sila para kay Tanya. Samantala sa kampo nagpapahinga si Victor Iya habang nakasandal sa kanyang mesa dahil sa sobrang pagod. Habang nagrereklamo siyang gusto na niyang makauwi ay narinig siya ni Tanya kaya agad siyang napatuwid sa sobrang takot. Inakala ni Victor Iya na katapusan na niya pero sa halip ay inalok siya ni Tanya ng transfer para makaalis sa battlefield at humawak na lang ng mga gawain sa opisina. Saglit na natulala si Victor Iya nang marinig iyon kaya tinanong siya ni Tanya kung gusto pa rin ba niyang manatili sa battlefield. Mabilis na bumawi si Victor Iya at tinanggap ang alok pero mahina niyang tinanong si Tanya kung sasapitin din ba niya ang nangyari kina Wise at Grants habang nasa opisina. Hindi sinagot ni Tanya ang kanyang tanong at basta nalang umalis kaya lubos na nagpasalamat si Victor Iya sa pagkakataong tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Kalaunan ay napromote si Tanya bilang lieutenant at inutusang bumalik sa military academy. Napangisi siya sa tuwa dahil iniisip niyang makakapagpahinga muna siya sa universidad. Pagkatapos ay lumapit si Ivan para magpaalam, nagpaalam din si Tanya habang kunwaring nalulungkot na iiwan ang kanyang unit. Naisip ni Ivan kung iyon din ba ang dahilan kung bakit inirekomenda ni Tanya na pauwiin si Victor Iya. Sa loob-loob ni Tanya ay natutuwa siya dahil ang totoo ay gusto lang niyang magmukhang isang mabait at maalagang opisyal sa pamamagitan ng pagtulong kay Victor Iya. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng saludo bago tuluyang umalis si Tanya. Samantala sa kabisera ay iniisip ni Hans kung kumusta na ang sitwasyon ng digmaan kaya sinabi ni Kurt na wala pa ring malinaw na panalo ang magkabilang panig. Ipinaliwanag niyang hindi na kayang sabayan ng pangunahing hukbo ang napakaraming misyon kaya kailangan ng militar ng isang bagong Special Forces Unit na mabilis makakaangkop sa pabago-bagong battlefield. Samantala habang nakasakay si Tanya sa tren at tuwang-tuwa sa inaasahang tahimik na mga araw ay iniisip naman ni Hans kung siya ba ang pipiliin bilang bahagi ng bagong Rapid Response Team na agarang kailangan ng militar. Unti-unting nasanay si Tanya sa kanyang bagong buhay at labis ang kanyang saya sa paggising araw-araw sa mapayapang kabisera. Masaya siyang naglalakad sa mataong lansangan patungo sa kanyang unibersidad habang masayang iniiwan sa likuran ang maputik at malaimpyernong trench ng frontline. Para kay Tanya ang Military University ang pinakaligtas na lugar na maaari niyang puntahan. Dahil sa lahat ng karanasan niya sa battlefield ay mabilis niyang napatunayang isa siyang henyo. Nang hindi masagot ng isa niyang kaklase ang tanong tungkol sa Military Code of Conduct ay agad na tumayo si Tanya at nagbigay ng perpektong sagot na parang hinango mismo sa aklat kaya napatulala ang propesor. Pero tila saan man magpunta si Tanya ay sinusundan pa rin siya ng anino ng digmaan. Pagkatapos ng klase habang nagpapahinga ang ibang estudyante ay nadatnan siya ni Ivan na maingat na binabaklas at nililinis ang kanyang rifle. Casual lang niyang sinabi na pag-iingat lang iyon laban sa mga posibleng bitag kaya lalo pang nagtaka si Ivan. Ang totoo ay sobrang paranoid na si Tanya dahil napakaganda ng takbo ng lahat ng bagay. Pakiramdam niya ay naghahanda lang si Being X ng isang malaking bitag para sa kanya kaya gusto niyang maging handa para mabaril ito ng direkta sa mukha. Kalaunan ay nagtungo si Tanya sa library kung saan ipinaalala ng napakalalaking bookshelf kung gaano kaliit ang kanyang katawan. Hirap na hirap siyang abutin ng isang libro ay may isang mabait na lalaki na kumuha nito para sa kanya. Laking gulat ni Tanya nang makita niyang si General Hans von Zetor pala iyon. Pinuri nito ang pambihirang talino ni Tanya sa akademya at inimbitahan siya sa isang pribadong pag-uusap. Hindi alintana ang murang edad ni Tanya bilang estudyante ay hiningi ni Hans ang tapat nitong opinyon tungkol sa kasalukuyang digmaan. Dahil gusto niyang makagawa ng magandang impresyon kay Hans ay agad niyang isinantabi ang kanyang inosenteng pagpapanggap.
Ipinaliwanag ni Tanya na hindi may iwasang mauwi sa isang pandaigdigang digmaan ang kasalukuyang labanan. Direkta niyang sinabi ang malinaw na katotohanan na ang Empire ay isang napakabilis lumawak na superpower na patuloy na naghahanap ng kalaban sa iba't ibang panig. Kahit patuluyan nilang talunin ang pinakamalaking karibal na Republic, tiyak na magpapanak ang mga nakapaligid na bansa at magsasama-sama para kalabanin ang Empire. Dahil sa sobrang lakas ng Empire ay lalo lang nitong ginawa ang sarili nitong pangunahing target ng buong mundo. Humanga si Han sa pagsusuri ni Tanya kaya tinanong niya kung ano ang pinakamagandang paraan para mabuhay ang Empire. Sa una ay iminungkahi ni Tanya ang diplomasya pero dahil alam niyang ang mga nakatataas ng Empire ay nahuhumaling sa pandaigdigang pananakop ay binago niya ang kanyang sagot. Sa halip ay nagmungkahi siya ng isang bagong doktrina, isang mabilis at mataas ang mobility na mage battalion na kayang tumugon sa anumang sitwasyon. Ipinaliwanag niyang dahil kaya ng iilang aerial mage na lipunan ng libu-libong ordinaryong infantry, isang espesyal na strike force lang ang kailangan upang madaling makontrol ang battlefield. Tumango si Hans at tinanong kung gaano kalaki ang dapat na bilang ng unit. Nang hindi namamalayan na siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang kapalaran ay iminungkahi ni Tanya na maliit lang ang maging batalya. Tinanggap ni Hans ang kanyang plano at inutusan siyang gumawa ng isang formal na proposal habang tahimik nitong pinag-iisipan ang kinabukasan ng Empire. Nang ibigay ni Kurt ang anonymous na thesis ni Tanya kay Erich ay agad siyang kinilabutan. Sa isang tingin pa lang ay nakilala na niya ang malamig at walang awang paraan ng pag-iisip ng may akda. Samantala tahimik namang umiinom ng kape si Tanya sa isang kafe habang masayang iniisip ang magiging ligtas niyang trabaho sa likurang linya. Bigla siyang nilapitan ni Captain Uger at tinanong ang simpleng tanong kung bakit isang batang tulad niya ang sumali sa militar. Agad namang ginamit ni Tanya ang kanyang nakakaawang kwento. Sinabi niyang namatay ang kanyang amang sundalo para sa bayan at iniwan naman siya ng kanyang ina. Dahil bagong ama pa lang si Uger ng isang sanggol na babae ay agad siyang nakonsensya sa pag-iisip na may batang lumalaban sa digmaang dapat sana ay para sa mga katulad niya. Ngumiti si Tanya at sinabing kailangang lumaban ng mga sundalong tulad nila upang mamuhay ng payapa ang ibang mga bata. Nang umalis si Uger na halos umiiyak ay biglang napalitan ng isang malademonyong ngiti ang mukha ni Tanya. Ang inosente niyang pagpapanggap bilang ulila ay nakakuha ng simpatiya ng isang maimpluwensyang opisyal sa logistics department na maaari niyang pakanabangan balang araw. Samantala sa headquarters ay iniharap ni Hans sa mga general ang plano para sa Rapid Response Force gamit ang napakagandang thesis ni Tanya upang patahimikin ang lahat ng tumututo. Hindi nagtagal ay ipinatawag si Tanya sa isang pagpupulong matapos siyang makapagtapos kasama sina Hans at isa pang mataas na opisyal. Inalok siya ng iba't ibang ligtas at hindi pang combat na posisyon pero biglang inilapag ni Hans ang isa pang dokumento sa kanyang harapan. Walang anumang babala ay direkta siyang itinalaga bilang commander ng bagong Mobile Mage Task Force. Sa loob-loob ni Tanya ay halos mapasigaw siya dahil napagtanto niyang siya mismo ang Samira sa sarili niyang plano. Kinaumagahan ay tumutol siya at sinabing hindi karapat-dapat ang isang mababang ranggong sundalo na mamuno sa isang napakahalagang batalya. Bilang sagot ay ipinangako ni Hans na mabilis siyang mapopromote. Nang mapagtanto niyang wala na siyang paraan para tumanggi ay gumawa si Tanya ng isang tusong plano. Nagpasya siyang gawing halos imposibleng maabot ang recruitment standards para walang sino mang makapasa at mapilitan ng militar na kanselahin ang buong proyekto. Ngunit lalo lang nadagdagan ang kanyang paghihirap nang biglang pumasok si Victor Iya sa kanyang opisina bilang bago niyang assistant. Sa hindi niya maintindihang dahilan ay nagpasya ang mga nakatataas na kailangan ng pinakamahusay nilang mage ng isang permanenteng katuwang. Agad na sinimulan ni Victor Iya ang pag-aayos ng mga dokumento at masyado pa siyang masipag sa pagtulong. Para sa isang taong tulad ni Tanya na gustong magtrabaho ng mag-isa at tahimik, isa itong tunay na bangungo. Ang dati niyang payapang opisina ay napuno ngayon ng isang masigasig na assistant na hindi naman niya kailanman hinili. Samantala patuloy na napapalibutan ng Empire ng mga bansang kaaway at unti-unti itong nauubos sa pakikipaglaban sa iba't ibang battlefield. Para mabago ang takbo ng digmaan, desperado ang military command na mabuo ang Rapid Response Aerial Mage Battalion. Dahil dito ay dagsa ang mga sundalong gustong sumali sa prestihiyosong unit na iyon. Ngunit ang recruiter nilang si Tanya ay may nakatagong plano. Sinadya niyang itaas ng halos imposibleng maabot ang mga pamantayan sa pisikal na kakayahan at magic kaya halos lahat ng aplikante ay kanyang ibinagsak. Umaasa siyang maantala ang pagbuo ng battalion para hindi na siya kailangang bumalik sa battlefield. Hindi nagtagal ay agad na nabasa ni Hans ang kanyang plano. Maayos ngunit matatag siyang kinausap at inutusang ibaba ang recruitment standards at agad na buuin ang task force. Dahil wala na siyang kawala ay pumayag si Tanya pero nakipagkasundo siyang bigyan siya ng isang buong buwan para sa eksklusibong trade. Dahil makatwiran naman ang kahilingan ay pumayag si Hans. Ngunit ang tunay na balak ni Tanya ay gawing napakalupit ng bootcamp para kusang sumuko ang lahat ng recruit. Bilang isa sa mga dati nang nagsilbi sa ilalim ni Tanya, alam na alam ni Victor Iya ang mangyayari.
Habang nakangiting parang tunay na demonyo, sinimulan ni Tanya ang training sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng totoong artillery shell sa mismong mga recruit niya. Agad na napagtanto ng mga naguguluhang sundalo na hindi ito simpleng pagsasanay. Bilang unang pagsubok nila ay kailangan nilang umiwas sa walang tigil na pagsabog sa loob ng 36 na oras para lang mabuhay. Pero simula pa lang iyon, pagkatapos tumigil ang pambobomba ay kinuha ni Tanya ang kanilang kagamitan sa paglipad at pinilit silang magmarcha sa isang mapanganib na daanan sa kabundukan. Nang halos maubos na ang kanilang lakas ay biglang yumanig ang bundok. Isang napakalaking avalanche ang ramagasa at tinabyunan ng buong squad ng napakaraming nagyayelong nyebe. Nang lumino ang paligid ay may ilang sundalong nawalan ng malay dahil sa sobrang trauma pero agad lang silang ginamo ni Tanya gamit ang healing magic. Walang awa pa niya silang kinutsa at paulit-ulit na hinamon na sumuko na lang para makabalik na siya sa kanyang komportableng opisina. Ngunit kabaligtaran ang naging epekto ng kanyang plano. Dahil sa pang-aasar ni Tanya ay lalo pang tumibay ang loob ng mga sundalo at nagpa siya silang ipagpatuloy ang training para lang kontrahin siya. Sa labis na pagkadismaya ni Tanya ay wala ni isang sumuko. Tinapos nilang lahat ang napakahirap na isang buwang pagsasanay at opisyal na nagtapos bilang kanyang bagong elite batalya. Sa kagustuhan niyang pasukuin ang mga recruit ay hindi sinasadyang nakabuo si Tanya ng isang grupo ng mga napakatitibay na super soldier. Makalipas ang ilang araw ay nakayukong nakasandal si Tanya sa kanyang mesa habang pinuproblema ang sarili niyang tagumpay. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang katahimikan dahil dumating si Erich dala ang panibagong deployment order. Muli na namang naiipit ang Empire kaya kailangan agad ipadala sa Timog Silangang battlefield ang bagong batalyan ni Tanya. Desperadong humingi si Tanya ng dagdag na panahon para sanayin pa ang kanyang mga sundalo sa pag-asang maantala ang kanyang pagbabalik sa labanan pero agad itong tinanggihan ni Erich. Sa halip ay pinayuhan siya nitong pag-aralan ang wikang Dakian bago umalis. Nang simulang basahin ni Tanya ang intelligence report tungkol sa hukbo ng Dakia ay biglang nagbago ang kanyang masamang timpla. Ang Dakia ay isang bansang tila na iwan pa sa ika-19 na siglo. Higit sa lahat wala silang kahit isang aerial mage at papasok sila sa makabagong digmaan gamit ang mga lumang taktika. Biglang kumislap ang mga mata ni Tanya sa tuwa dahil para sa kanya ay para lang silang mga isdang nakulong sa isang maliit na bar isle. Casual niyang sinabi sa kanyang batalyan na gagamitin lang nila ang hukbo ng Dakia bilang live target practice. Pagdating ng batalyan ni Tanya sa Timog Silangang battlefield ay nadatnan nilang nakahilera ang hukbo ng Dakia sa lupa na parang mga larwang sundalo. Kinabahan ang ilan sa kanyang mga bagong tauhan nang itutok ng infantry ng kalaban ang kanilang mga rifle sa himpapawid. Pero natawa lang si Tanya dahil alam niyang hindi man lang maaabot ng ordinaryong bala ang taas ng kanilang paglipat. Pinangunahan niya ang pag-atake at walang kahirap-hirap na nilipol ang hanay ng kalaban mula sa himpapawid bago sabay-sabay nilang sinalakay ang pangunahing command bay. Sa loob lamang ng ilang minuto ay naubos nila ang mga gwardya at napalibutan ang mga natitirang sundalo. Hinayaan lang munang mabuhay ni Tanya ang commander ng kalaban para maaga ang lahat ng mahahalagang intelligence report nito. Nang tanungin ng mga mage kung saan ang susunod nilang pupuntahan ay diretsyong itinuro ni Tanya ang kabisera ng Dakia. Dahil sa sobrang kawalang kakayahan ng kalaban ay nagpasya siyang direktang salakayin ang pinakapuso ng kanilang bansa. Pagdating nila sa himpapawid ng mapayapang kabisera ay nag-alangan ang kanyang mga tauhan. Kinakabahan nilang ipinaalala kay Tanya na labag sa international law ang pambobomba sa sentro ng mga sibilyan nang walang formal na deklarasyon ng digmaan. Ngunit kabisado ni Tanya ang bawat detalye ng batas. Ayon sa international law kailangan muna nilang magbigay ng babala bago umatake pero hindi naman nakasaad kung paano dapat ito ipahayag. Kaya sinamantala ni Tanya ang butas na iyon sa batas at kinuha ang broadcasting speaker. Sa halip na gumamit ng mabagsik na boses ng isang opisyal ng militar ay ginamit niya ang kanyang matinis na boses ng isang batang babae upang balaan ang buong lungsod tungkol sa nalalapit na pag-atake. Dahil dito inakala lang ng mga sibilyan na isa iyong kakaibang biro sa radyo. Walang sino mang naniwala sa inosenteng boses na iyon at walang lumikas. Dahil natupad na niya ang legal na kinakailangang babala ay agad na inalis ni Tanya ang kanyang inosenteng anyo at ibinigay ang utos na umata. Kaagad namang pinasa mga mage ang mga armory at mahahalagang military warehouse ng Dakia. Maging ang kanyang sariling mga sundalo ay namangha sa bilis nilang wasakin ang buong infrastruktura ng militar ng isang bansa. Nang tuluyan ng maneutralize ang kabisera at matagumpay na matapos ang misyon ay inutusan ni Tanya ang kanyang batalyon na mag-impake at umuwi matapos may sigawa ang marahil ang pinakaligal na war crime sa kasaysayan. Mabilis na kumalat sa buong mataas na pamunuan ng militar ng Empire ang balita tungkol sa tagumpay ni Tanya von de Gurechav na tuluyang nagpatumba sa bansang Dakia. Dahil ligtas na ang silangang hangganan ng Empire ay kahit paano ay nakahinga sila ng maluwag. Ngunit sa isang digmaang maraming kalaban ang pagkawala ng isang kaaway ay nangangahulugan lamang na kailangan mo nang harapin ang iba pa.
Sa kasalukuyan ang pinakamalaking problema nila ay ang Antant Alliance sa nagyayelong hilaga. Ipinaliwanag ni Hans na dahil sa matinding taglamig ay nahihirapan ang kanilang supply line at malapit nang maubos ang mga yaman ng Empire. Ngunit para kay Kurt ay may simple silang solusyon sa problemang ito. Kung nagawang wasakin ng bagong elite battalion ni Tanya ang isang buong bansa sa unang misyon pa lang nito, tiyak na kaya rin nilang basagin ang pagkakatabla ng labanan sa hilaga. Kaya nang walang pag-aalinlangan ay agad na naglabas ng deployment order ang mataas na pamunuan. Nang ipaalam ni Tanya sa kanyang squad ang biglaang paglilipat ay naguluhan ang mga mage kung bakit kailangan na naman nilang lumipat sa kabilang dulo ng kontinente sa napakaikling panahon. Pero sa militar ay utos ang pinakamahalaga kaya agad silang naghanda para sa misyon sa nagyayelong tundra. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid ay mabilis na pinag-iisipan ni Tanya ang kabuoang sitwasyon. Casual niyang tinanong ang pinagkakatiwalaan niyang assistant na si Victor Iya kung pakiramdam ba nito ay may kakaiba sa nangyayari sa politika ng mundo. Sa lohikal na pananaw ay hindi sapat ang ng Antant Alliance para maging tunay na banta sa napakalaking empire. Dapat ay matagal na silang sumuko, mabilis na nabuo sa isip ni Tanya ang totoong nangyayari. Ginagamit lang ang Antant bilang proxy habang ang mga makapangyarihang bansa tulad ng Republic at Allied Kingdom ay palihim na nagpapadala ng mga armas at supply sa mas maliliit na bansa upang unti-unting ubusin ang empire. Biglang naging seryoso ang mukha ni Tanya, ang napaka-perpektong pagkakaisa ng buong mundo para pabagsakin ang empire ay masyadong maayos para maging simpleng pagkakataon. Doon niya napagtantong si Being X, ang Diyos na nag-reincarnate sa kanya sa mundong ito, ay aktibong minamanipula ang takbo ng buong mundo para lang pahirapan ang kanyang buhay. Samantala sa loob ng military headquarters ng Antant Alliance ay unti-unting nagiging totoo ang hinala ni Tanya habang tahimik na pinag-uusapan ng mga pinuno ng Antant ang delikado nilang sitwasyon. Alam ng mga pinuno ng Antant Alliance na lubos silang umaasa sa Republic at Allied Kingdom para mabuhay. May ilang opisyal na kinakabahang nagtanong kung tama bang umasa sa mga banyagang superpower pero agad silang pinatahimik ng kanilang pinuno. Isa lamang silang pyesa sa isang napakalaking laro ng chess at wala silang ibang pagpipilian. Lumipas ang ilang panahon at sa nagyayelong hilagang battlefield ay isa-isang namamatay ang mga karaniwang mage ng Empire. Parang walang katapusan ang hukbo ng Antant dahil agad nilang napapalitan ang bawat sundalong napapat. Nang tila wala ng pag-asa ang Empire ay biglang nagdilim ang kalangitan dahil sa pagdating ng isang squadron ng bomber ng kalaban. Agad na humingi ng emergency anti-air support ang isang commander ng Empire ngunit sinabihan siyang kailangan pa niyang maghintay ng reinforcement. Alam niyang kapag naghintay pa sila ay tuluyan ng malilipol ang kanyang buong unit. Ngunit biglang may ibang signal na pumasok sa radyo. Gamit ang codename na Pixie ay dumating sa battlefield ang Elite Mage Battalion ni Tanya. Samantala sa communications room ay nagmamadaling magpadala ng fighter aircraft ang mga strategist ng Empire para suportahan ang mga mage. Ngunit mariing sinabi ni Tanya na huwag na nilang ipadala ang mga iyon dahil sapat na ang lakas ng kanyang batalyon. Isa silang grupo ng mga elite mage na hindi nangangailangan ng karaniwang air support. Lubos na namangha ang mga strategist nang tingnan nila ang radar. Kitang-kita nilang walang kahirap-hirap na umakyat ang squad ni Tanya sa taas na karaniwan ay mga advanced aircraft lang ang kayang marating. Sa nagyayelong himpapawid ay nagsimula ang matinding dogfight sa pagitan ng batalyon ni Tanya at ng mga mage ng Antant. Para lalo pang pasiglahin ang kanyang mga tauhan ay ngumiti si Tanya ng malademonyo bago gumawa ng isang nakakagulat na anunsyo sa communication channel. Sinabi niyang wala silang matatanggap na anumang reinforcement. Idinagdag pa niyang ang platon na may pinakapangit na performance ngayong araw ang magbabayad ng buong bill sa kanilang victory party. Walang mas nakakapagbigay ng motibasyon sa isang sundalo kaysa sa banta ng malaking gastos. Dahil sa takot na sila ang magbabayad ay buong bangis na sumugod ang mga mage sa linya ng kalaban. Nang makitang kayang-kaya ng kanyang squad ang mga mage ng Antant ay ipinagkatiwala ni Tanya kay Victor Iya ang natitirang laban. Inatasan niya itong ubusin ang mga natitirang infantry habang siya mismo ang haharap sa paparating na bomber fleet ng kalaban. Lubos na nagulat ang mga piloto ng bomber nang makita nilang isang maliit na batang kulay ginto ang lumipad hanggang sa kapantay ng kanilang altitude. Dahil sa sobrang gulat ay desperado siyang pinaputukan ng mga gunner gamit ang heavy machine gun. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Tanya ang lahat ng bala bago siya lumapag mismo sa pakpak ng namungunang bomb. Agad siyang naglagay ng mga explosive at mabilis na tumalon palayo. Wala nang nagawa ang mga tripulante kundi panoorin ang kanilang eroplano na agad na unit ng napakalakas na pagsab. Nang masira ang kanilang pormasayon ay nagkanya-kanyang takbo ang mga natitirang bomber na parang mga takot na manok. Napabuntong hininga pa si Tanya dahil sa sobrang pagiging madaling hulaan ng kalaban ay nagsisimula na siyang mabag.
Dahil gusto na niyang tapusin ang laban ay nag-ipon siya ng napakalakas na magic bago nagpakawala ng isang nakakasilaw na sinag ng enerhiya na mabilis na tumalbog mula sa isang eroplano patungo sa iba pa hanggang sa tuluyan nitong lipulin ang buong bomber fleet sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos ang labanan ay lumapag si Tanya sa gitna ng mga nagkalat na labi ng mga bumagsak na bomber sa pag-asang makakakuha ng mahahalagang impormasyon. Patay na ang halos lahat ng piloto pero biglang kumaibat ang isa sa mga nasunog na bangkay bago dahan-daang tumayo at humarap sa kanya. Agad na itinutok ni Tanya ang kanyang rifle at pinaputukan ang tila zombie na katawan pero natawa lang ito. Mula sa bibig ng patay na piloto ay nagsalita si Being Ek. Mayabang nitong sinabi na siya mismo ang nagayos ng buong sitwasyon sa mundo laban kay Tanya. Hindi magtatagal ay makikipagdigma ang buong mundo laban sa Empire para lamang durugin ang matigas na paninindigan at kawalan ng pananampalataya ni Tanya. Hindi man lang natinag si Tanya, tinitigan lang niya ng masama ang bangkay na ginagamit ni Being X bilang sisidlan. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad pala. Ilang milya mula sa lugar ng pagbagsak ay tahimik na nagmamasid ang isang lihim na intelligence unit ng Allied King. Abala silang nangangalap ng impormasyon habang kinakabahang kinukumpirma na totoo pala ang mga nakakatakot na usap-usapan ng Republic tungkol sa Devil of the. Biglang nagwala ang kanilang mga magic sensor, nakaramdam sila ng napakalakas na mana na nagmumula kay Tanya. Nagtaka sila kung ano ang kanyang tina-target hanggang sa mapuno sila ng matinding takot nang mapagtantong sila mismo ang kanyang pa. Kahit napakalayo ng kanilang lokasyon ay eksaktong natunton ni Tanya ang kanilang kinaroroonan at agad na nagpakawala ng isang napakalakas na long-range bombardment. Sa isang iglap ay nabura niya sa mapa ang buong lihim na outpost at tuluyang naabo ang lahat ng especially Iya kasama ang lahat ng impormasyong nakalap nila. Nang lumapit si Victor Iya para batiin ang kanyang commander sa isa na namang tagumpay ay nadatnan niyang tahimik lang si Tanya at halatang abalang-abala sa pag-iisip habang patuloy na nagngingit-ngit sa galit laban kay Being Ek. Samantala kumalat sa buong mundo ang epekto ng mga ginawa ni Tanya. Sa makulay na kabisera ng Republic ay kinakabahang nagbigay ng ulat ang isang colonel kay General Pierre tungkol sa patuloy na pagbagsak ng depensa ng Entente Alliance. Nakiusap ang colonel na magpadala na sila ng tunay na suporta militar para tulungan ang kanilang mga kaalyado. Ngunit malamig na tumanggi si General Pierre, wala siyang balak iligtas ang Entente dahil ang tanging gusto niya ay gamitin ang mga ito bilang pansalag habang unti-unting nauubos ang lakas ng Empire. Samantala sa kabisera ng Empire ay masayang binati ni Kurt si Tanya dahil siya ang dahilan kung bakit nabaligtad ang sitwasyon sa Hilaga. Ngunit wala siyang pagkakataong magpahinga dahil agad siyang binigyan ni Kurt ng isa na namang napakadelikadong misyon upang wasakin ang isang mabigat na pinatibay na kampo ng kalaban. Karaniwan ay magrereklamo sana si Tanya dahil muli na naman siyang ipinapadala sa madugong battlefield. Pero sa pagkakataong ito ay naalala niya ang mayabang na deklarasyon ng digmaan ni Being Ek. Dahil gusto lang niyang salungatin ang mapaglarong Diyos ay agad niyang tinanggap ang misyon habang nanunumpang lilipulin ang sinumang magtatangkang sirain ang tahimik niyang buhay. Samantala sa Entente Alliance ay nagpaalam si Colonel Anson sa kanyang anak bago siya tumulak sa digmaan at pabirong sinabing siya ang pinakamahusay na ama sa mundo. Binati naman siya ng anak niyang si Mary at hiniling na maging ligtas siya. Bago umalis ay ngumiti si Anson at sinabi rito na alagaan ang kanyang kalaunan ay hinabot ng isa niyang kasamang sundalo ang isang regalong pamasko na ipinadala ni Mary. Nang buksan ni Anson ang napakalaking kahon ay lubos siyang nagulat nang makita ang isang napakaganda at dekalidad na rifle sa loob. Casual namang sinabi ng kanyang kasamahan na marahil gusto lang ng kanyang anak na matulungan siyang makaligtas sa digmaan. Samantala sa headquarters ng Empire ay muling naipit sa isang mahirap na sitwasyon ang mga pinaupo ng matatanda at matitigas na general si Tanya sa war table at iminungkahi ang isang malawakang frontal offensive laban sa pangunahing depensa ng kalaban. Agad iyong tinutulan ni Tanya, na pagod na ang kanilang mga sundalo at ang pagpapasugod sa kanila ng harapan ay pag-aaksaya lang ng tao at galit na tinanong ng isang general mula sa Hilaga kung talagang kinukwestiyon ng isang bata ang dakilang estratehiya ng Empire. Ngunit hindi natinag si Tanya at matatag niyang ipinaglaban ang kanyang opinyon. Kalaunan ay pinaalis siya sa silid pero mataas pa rin ang kanyang noo habang naglalakad palabas. Maya-maya ay nakipagkita si Tanya kina Kurt at Erich sa isang pribadong opisina. Direkta niyang tinanong si Kurt kung bakit nito hinahayaang ipatupad ng matatandang general ang isang opensibang malinaw na uubos sa natitira nilang yaman at lakas. Napangiti lang si Kurt at sinabing huwag na niyang intindihin ang politika dahil ang gusto lang niyang marinig ay ang tapat na opinyon ni Tanya tungkol sa planong Mabilis na nag-isip si Tanya at nagsimulang suriin ang sitwasyon. Sinabi niyang walang saysay ang isang malawakang frontal assault kung loika ang pagbabatayan maliban na lang kung isa itong panlilinlang. Kapag nailihis ang buong hukbo ng kalaban sa frontline ay tuluyan namang mawawalan ng depensa ang kanilang likurang bahagi. Ang nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Tanya.
Napagtanto niyang ang pag-atake sa frontline ay isa lamang pain para palihim na may palibot ng Empire ang napakalaking naval fleet nito at salakayin ang mabigat na pinatibay na sea base ng Entente mula sa likod. Nang marinig ni Erich na halos nabunyag ni Tanya ang isang classified na plano ng militar ay halos malaglag ang kanyang kinakabahan niyang tinanong kung sino ang nagsabi ng impormasyong iyon sa kanya. Napatawa na lang si Kurt nang mapagtantong nabuo ni Tanya sa isip ang buong top secret master plan nila sa loob lamang ng 30 segundo ng pag-iisip. Samantala sa Orfjord ay nagbabantay si Ansem sa isang naval fortress na itinuturing na halos imposibleng mapa. Medyo nababagot siya sa pagbabantay sa isang rear echelon base pero sapat na ang napakalalaking artillery cannon na nakahanay sa baybayin para ay pakitang napakahalaga ng lugar. Habang pinapanood niya ang mga bata nagsasanay ay nakaramdam siya ng matinding konsensya dahil maging ang mga bata ay napipilitang lumaban sa malupit na digmaang. Gayunpaman nangako siyang poprotektahan niya sila, samantala sa itaas ng mga ulap ay naghanda si Tanya at ang kanyang elite mage battalion na tumalon mula sa kanilang transport aircraft. Simple lang ang plano pero napakadelikado, hinati ni Tanya ang kanyang grupo sa dalawa. Siya mismo ang magsisilbing pain at aakitin ang lahat ng pag-atake ng kalaban habang ang natitirang squad ay tatutok lamang sa pagsira sa napakalalaking coastal defense camp. Mahigpit din niyang inutusan ng assistant niyang si Victor Iya na umatras agad kapag naputol ang kanilang komunikasyon. Nagbiro pa ang ilan niyang tauhan na gagamitin nila ang maliit nilang commander bilang isang maingay na sumasabog na fire alarm bago silang sabay-sabay tumalon sa nagyayelong himpapaw. Samantala sa ibaba ay nakatanggap sina Ansem at ang kanyang mga tauhan ng ulat na biglang nawala ang komunikasyon ng isang patrol. Hindi pa man nila ito naiimbestigahan ay isa-isang natahimik ang iba pang communication channel kasabay ng nakabibinging nog ng sunod-sunod na pagsap. Bumagsak mula sa himpapawid ang mga mage ng Empire na parang salot ng mga bala. Sa halip na targetan ng mga barracks o command center ay direkta nilang sinalakay ang mga naka-install na anti-ship. Saglit na nagtaka si Ansem kung bakit ganoon kespesipiko ang kanilang target pero mabilis niyang pinakilos ang kanyang mga mage para salubungin. Nang papalapit na ang mga mage ng kalaban ay agad na binalaan ni Victor Iya si Tanya sa pamamagitan ng radyo tungkol sa paparating na mga kaaway. Inutusan ni Tanya ang kanyang squad na huwag pansinin ang mga defender at ipagpatuloy lang ang pagsira sa mga cannon habang siya mismo ang humiwalay para harapin ang paparating na hukbo. Samantala sa kabisera ng Empire ay halos hindi makahinga sa tensyon ng halos manginig sa kaba si Erich habang nakatitig sa tactical map. Malungkot na ipinaalala ni Kurt ang tunay na nakataya. Lihim nang naipwesto ng Empire ang napakalaking naval armada nito at kung mabibigo ang batalyon ni Tanya na patahimikin ang mga coastal cannon sa tamang oras ay lulubugin ng Entente ang buong hukbong pandagat ng Empire na magiging pinakamalaki at pinaka-nakakahiya nilang pagkatalo sa kasaysayan. Samantala sa fjord ay parang mga target lang sa ensayo ang turing ni Tanya sa mga mage ng kalaban. Mabilis siyang lumilipad habang walang tigil na iniiwasan ng bawat pag-atake at inaakit ang lahat ng kanilang pansin habang isa-isang winawasak ng kanyang mga tauhan ang mga coastal cannon. Isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ni Ansem sa ilalim ng walang awang magic ni Tanya. Nang tuluyan niyang makita ang mukha nito ay biglang nanlamig ang kanyang buong katawan dahil nakilala niya ang Devil of the Rhine na minsan ang nagdulot ng matinding dahil sa matinding galit ay nagpakawala si Ansem ng napakalakas na barrage ng magic habang pasiga na sumugod sa munting demonyong sumisira sa kanyang banda. Walang kahirap-hirap na hinarang ni Tanya ang lahat ng pag-atake bago humarap sa galit na command. Eksakto namang sa sandaling iyon ay nawasak ang huling coastal cannon. Kasabay nito ay lumitaw mula sa makapal na hamog ang napakalaking naval fleet ng Empire at walang awang binomba ang wala ng depensang sea. Wala nang nagawa ang hukbo ng Entente habang winawasak ng mabibigat na artillery shell ang kanilang kuta. Nang mapagtanto ni Ansem na wala ng pag-asang mailigtas ang base ay iisa na lang ang naging layunin. Patayin si Tanya, habang naaalala ang anak niyang si Mary na naghihintay sa kanyang pag-uwi ay nagkaroon siya ng panibagong lakas at buong puwersang sumugod kay Tanya gamit ang lahat ng natitira niyang kapangyarihan. Bago sila tuluyang magsalpukan ay pareho silang bumulong ng huling panalangin sa kanilang. Pero sa kasamaang palad para kay Ansem, walang halaga ang kapangyarihan ng pagkakaibigan at pagmamahal sa pamilya laban sa isang sociopath na nag-reincarnate. Walang kahirap-hirap na iniwasan ni Tanya ang kanyang pag-atake bago ibinaon ng malalimang combat knife sa kanyang agad na bumulwak ang napakaraming dugo sa himpapawid habang unti-unting nawawala ang buhay ni Anne. Habang naghihingalo ito ay napansin ni Tanya ang napakagandang dekalidad na rifle na nakasukbit sa kanyang katawan, ang Reg Along pamasko ni Mary. Parang simpleng loot drop lang itong kinuha ni Tanya bago tuluyang hayaang bumagsak ang natalong ama sa nagyayelong karagat. Dahil tuluyan nang nawasak ang mga coastal defense, walang kahirap-hirap na nabihag ng hukbong pandagat ng Empire ang sea.
Isa itong perpektong tagumpay sa estratehiya, samantala sa headquarters ng Entente ay balot ng matinding kawalan ng pag-asa ang mga pilit pang kinumbinsi ng kanilang pinuno ang sarili na hindi pa tapos ang digmaan pero alam ng lahat sa silid ang malungkot na katotohanan. Ang pagkawala ng Fjord ay nangangahulugang maaari na silang salakayin ng Empire mula sa iba't ibang direksyon. Samantala ipinagdiriwang ni Hans at Kurt ang kanilang napakagandang plano. Nagtagumpay ang kanilang pain, naging matagumpay ang paglusob ng hukbong pandagat at sa wakas ay tanaw na nila ang pagtatapos ng digmaan sa Hilaga. Ngunit milya-milya ang layo sa isang tahimik at nababalutang nyebeng nayon ay ibinalita sa radyo ang tuluyang pagbagsak ng Orph. Nakaupo si Mary Sue sa harap ng radyo at unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding dahil alam niyang doon nakatalaga ang kanyang ama ay agad niyang naunawaan ang mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina at humagulgol ng buong lakas. Nanalo man ang Empire sa isang napakalaking labanan, hindi naman namamalayan ni Tanya na nakalikha siya ng isang bagong kaaway na may napaka-personal na dahilan para maghayga. Lumipas ang ilang araw at isa na namang madugong battlefield ang kanilang Sa pagkakataong ito ay naipit si Tanya at ang kanyang elite mage battalion sa mga trench habang umiiwas sa walang tigil na artillery mula sa kalaban at maging sa sarili nilang Hindi talaga magiliw ang friendly fire dahil walang pakialam ang artillery ng Empire kung kasama sa blast radius ang battalion ni Tanya. Matapos durugin ang infantry ng kalaban at pabagsakin ang ilan pang mage sa himpapawid ay sa wakas ay nagkaroon sila ng maikling pagkakataong Pagbalik sa kampo ay tahimik na nagpapahinga ang mga sundalo sa loob ng kanilang mga tolda habang kumakain ng mainit na hapon. Casual na pinag-uusapan ni Lieutenant Wise ang chain of command at mga posibleng promotion kasama ang itong si Kinakabahang itinuro ni Grant si Victor Iya at pabirong nagtanong kung balak ba nilang agawin ang kanyang trabaho. Napatawa lang si Wise dahil ang totoo ay walang gustong humawak ng tambak na papeles para sa nakakatakot nilang maliit na command. Ngunit biglang dumating ang isang impormante sa kampo at iginiit na kailangan niyang makausap agad si Tanya. Dahil nagpapahinga pa ito ay si Wise muna ang tumanggap ng mensahe at ang balitang dala nito ay isang ganap na bangungot sa larangan ng pulis. Ang lungsod ng Arin na isang napakahalagang sentro ng supply na kamakailan lang nasakop ng Empire ay biglang naglunsad ng isang napakalaking marahas na pag-aalala. Nag-armas ang mga mamamayan, sinabutahe ang mga riles ng tren at tuluyang pinutol ang napakahalagang supply line ng Empire. Mas masahol pa rito, sadyang binigyan ng Republic ng mga armas ang mga rebelde at palihim ding nagpasok ng sarili nilang mga mage sa lungsod upang tulungan silang mabawi ang teritoryo. Agad na nagtungo si Tanya sa command headquarters upang talakayin ang Ipinagkatiwala sa kanya ng mga nakatataas ang isang mabigat na misyon. Bawiin ang Arin kahit ano pa ang maging kapalit, ngunit may isang malaking problema. Mahigpit na ipinagbabawal ng international law ang walang habas na pagpatay sa mga sibil. Kailangan munang magbigay ng formal na babala ang Empire at bigyan sila ng pagkakataong lumikas bago magsimula ang Ngunit kapag tumanggi ang mga sibilyang umalis at piniling lumaban, mawawala ang kanilang proteksyon sa ilalim ng batas at opisyal silang ituturing na mga combatant ng Halos mapang-isi si Tanya sa ideya ng mga sibilyang hanggal na pumipili pang humawak ng armas sa gitna ng proxy war ng mga superpower habang kinukutya ang kanilang nakamamatay na Agad siyang pinatahimik ng isa sa matatandang opisyal dahil labis itong nabahala sa kawalan ni Tanya ng kahit kititing na. Para sa mga tradisyonal na general, ang pagpatay sa mga sibilyan ay isang malungkot ngunit kinakailangang kasamaan, pero para kay Tanya isa lang itong paglilinis na. Tinipon niya ang kanyang batalyan at ipinaliwanag ang malupit na katotohanan ng bago nilang. Papasok sila sa isang lungsod na naging battlefield. Magbibigay muna sila ng obligadong babala para sa paglikas. Ngunit kapag tumanggi ang mga sibilyang umalis, ituturing silang mga kalabang sundalo at dapat silang walang awang Labis na yumanig ang utos na iyon kay Grants bilang isang bagong. Hindi niya matanggap ang ideyang kailangan nilang pumatay ng mga inosenteng Sinubukan niyang magreklamo kay Wise dahil hindi niya maatim ang lubos na kawalan ng konsensya ni Tanya. Ngunit si Wise na matagal nang nabubuhay sa digmaan dahil alam kung kailan dapat manahimik ay mariing sinabihan ng itong sundalo na lunukin ang kanyang emosyon at sumunod sa Maya-maya ay dumating ang batalyon sa Arin, sa ibaba ay namataan ng mga opisyal ng Republic ang mga mage ng Empire kaya agad nilang inutusan ang kanilang militia na Napilitang lumipad si Tanya at ang kanyang squad sa makikipot na eskinita at pagitan ng mga gusali habang umiiwas sa mga sniper na nagpapaputok mula sa mga bintana at sa mga magic attack na nanggagaling sa mga nakatagong Sa gitna ng labanan ay nanlumo si Grants nang makitang tinamaan ng malubha si Wise at nagsimulang mawalan ng maraming dugo. Nagawa niyang hilahin si Wise papunta sa ligtas na lugar pero hindi na ito kayang Walang pag-aalinlangan na inutusan ni Tanya si Wise na lumikas para magpagamot at agad niyang itinalaga ang tulalang si Grants bilang pangalawang
Matapos tipunin muli ang kanyang batalyan ay natunton ni Tanya ang pangunahing grupo ng mga mage ng Republic na nagtatago sa loob ng isang matibay na gusalan. Sa halip na salakayin iyon ng Padalos-Dalos ay nagpasya siyang samantalahin ang gumamit siya ng loudspeaker spell para ibigay ang kinakailangang babala at inutusan ang lahat ng sibilyan na isuko ang mga opisyal ng Republic at lumikas. Ngunit gaya ng inaasahan ay hindi pinansin ng mga rebeldeng mamamayan ang maliit na boses na umaalingaw-ngaw mula sa himpap. Mas masahol pa rito, ginamit ng mga mage ng Republic ang mga sibilyan bilang human shield habang nanatili silang nakatago at tahimik. Alam na alam ni Tanya ang kanyang ginagawa, dahil hindi sinunod ng mga sibilyan ang babala, hindi na sila maituturing na ordinaryong mamamayan kundi mga combatant ng tahimik na tumango si Tanya sa communications officer. Ilang sandali lang ay natanggap ng mabibigat na artillery ng Empire ang pahintulot na agad nilang pinaulanan ng impyerno ang buong Areen. Sunod-sunod na napakalalakas na artillery shell ang nagpaguho sa buong mga blok ng lungsod habang bumabagsak ang mga gusali at nababalot ng abo ang Wala nang nagawa ang mga pamilya kundi panoorin ang kanilang minamahal na lungsod na maging isang nagliliyab na bunganga ng pagkawasak. Mula sa kanyang pinagtataguan ay wala ring nagawa ang commander ng mga mage ng Republic kundi panoorin ang tuluyang pagwasak ng Empire sa buong Nang tuluyang hamupa ang usok ay pumasok ang infantry ng Empire upang kontrolin ang mga ngunit nakatanggap si Tanya ng ulat na may mga natitirang mage ng Republic na nagkunwaring sibilyan at nagtago sa gitna ng mga nahuling ref. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili na lipulin ng buong grupo para Nang marinig iyon ay tuluyan ng bumigay si Grants. Tumayo siya sa harap ni Tanya habang umiiyak at nagmamakaawang itigil. Nakiusap siyang iligtas ang mga inosenteng sibilyang nadamay sa digmaan. Ngunit malamig na sinabi ni Tanya na walang inosente sa isang battle. Itinuro niya ang isang batang lalaki sa gitna ng mga nakaligtas na nakatitig sa kanila ng puno ng matinding. Kapag pinabayaan nilang mabuhay ang mga taong iyon, lalaki lang silang may galit at magiging susunod na henerasyon ng mga kaaway ng Sinubukan pa ring tumutol ni Grants kaya walang awang sinuntok ni Tanya at ibinagsak siya sa lupa. Mariin niyang ipinaalala na walang karapatang magkaroon ng konsensya ang isang sundalo. Ang tungkulin nila ay patigasin ang kanilang puso at tiyaking mabubuhay ang Empire kahit gaano pa karaming bangkay ang Bilang huling pagsubok sa kanyang paninindigan ay isinuksok ni Tanya ang isang rifle sa kamay ni Grants at inutusang barilin ang mga bihag. Tuluyang natulala si Grants habang patuloy siyang inuusig ng malulupit na alaala ng Ngunit sa ilalim ng matalim na titig ni Tanya ay tuluyan nang nabasag ang kanyang Habang walang tigil ang pagpatak ng kanyang muha ay dahan-dahan niyang itinaas ang rifle at kinalabit ang Samantala sa ligtas na kabisera ng Empire ay halos mabaliw sa dami ng papeles Iniabot niya kay General Hans ang isang makapal na akademikong tesis na detalyadong nagpapaliwanag ng lahat ng legal na butas sa batas upang bombahin ang isang lungsod ng mga sibilyan ng hindi teknikal na lumalabag sa international. Kinakabahang tinanong ni Erich kung iyon ba ang ginamit nilang batayan para bigyang katwiran ang massacres. Napangiti si Hans nang may masamang balak at tumango. Pagkatapos ay itinuro ni Erich ang pangalan ng may akda ng Walang iba kundi si Tanya mismo, lalong humanga si Hans sa nakakatakot na talino ni Tanya at sabik pa itong gamitin ang kanyang malasosyopat na pag-iisip sa mas malalaking Samantala malayo sa nagliliyab na mga guho ng Areen ay sinisilip ng isang doktor ang kondisyon ng isang malubhang sugatang pasyente sa isang tahimik na military hospital. Walang iba kundi si Colonel Ansenso, taliwas sa lahat ng inaasahan ay nakaligtas siya sa matinding labanan nila ni Tanya sa fjord at inanod hanggang sa pampang ng isang lawa. Humanga ang doktor sa halos himalang pagkaligtas niya. Ngunit walang pakialam si Ansen sa kanyang mga sugat. Tahimik lang siyang nakatitig sa kisame habang malinaw na naaalala ang nakakasilaw na gintong liwanag na nakita niya habang lumulubog sa nagyayelong. Nang tanungin siya ng doktor kung ano ang kanyang nakita ay biglang tumalim ang kanyang. Sinabi niyang nakita niya ang Diyos at binigyan siya nito ng isang bagong layunin, ang tugisin at patayin ang munting demonyong si Samantala habang sakay ng transport ship pauwi sa kabisera ay nagkataong nagkita sina Tanya at kapansin-pansing masaya si Uger at taos-pusong nagpasalamat kay Tanya dahil sa pagrekomenda sa kanya para sa isang komportableng trabaho sa likuran. Ngunit habang nag-uusap sila ay hindi sinasadyang nabanggit ni Uger ang isang napakahalagang Sinasadya ng Empire na bawiin ang kanilang mga hukbo mula sa pangunahing front. Pagkarinig pa lang ni Tanya rito ay agad nang yumandar ang kanyang matalas na alam niyang kung hindi tunay na umatras ang Empire, nangangahulugan itong naghahanda sila ng isang napakalaking bitag para sa buong Mabilis niyang napagtanto na gagamitin ang kanyang elite mage battalion bilang dagwang pain para Samantala sa Imperial High Command ay mabigat ang tensyon sa loob ng
Matitigas pa ring ipinipilit ng matatandang general ang isang malawakang frontal assault para mapanatili ang kanilang depensa kahit halos maubos na ang kanilang supply. Magalang silang pinutol ni General Hans at ipinaliwanag ang realidad. Iminungkahi niyang itigil na ang mabagal na digmaan ng pag-ubos sa isa. Kung nais mabuhay ng Empire sa pandaigdigang digmaang ito, kailangan nilang magsagawa ng isang mapagpasyang pag-atake na tuluyang wawasak sa pangunahing command structure ng kalaban upang matapos ang digmaan sa iisang. Agad namang sinuportahan ni General Kurt ang mungkahi at ipinaliwanag ang kanilang pangunahing. Magpapanggap silang desperadong umatras upang maakit ang hukbo ng Republic na lumabas mula sa kanilang matitibay na. Kapag sumugod ang kalaban ay tuluyang mawawalan ng depensa ang kanilang command. Samantala sa Rhine Theater na naging isang tunay na katayan ng tao ay nagsisilbing rearguard ang batalyon ni Tanya habang pilit nilang ipinapakita sa Republic na desperado na ang Empire at isinusugal na ang lahat ng natitira nitong hukbo. Lubos na nalinlang ang Republic at agad silang gumanti gamit ang napakalakas na anti-air flak at sunod-sunod na rocket. Nang makarating sa Imperial Headquarters ang ulat tungkol sa napakaraming nasawi ay agad nilang binigyan si Tanya ng pahintulot na Ngunit alam ni Tanya na kapag masyado silang maagang umurong ay magiging halatang palabas lang ang kanilang Kaya matigas niyang ipinagpatuloy ang depensa habang walang tigil na umiiwas sa mga nakamamatay na pagsabog upang maging kapani-paniwala ang kanilang. Ngunit nang magpaalam ang radio operator mula sa headquarters at hilingin naway protektahan siya ng Diyos ay sapat na ang simpleng pagbanggit sa salitang iyon upang muling magnitnit sa matinding galit si. Dahil sa sandaling pagkawala ng kanyang focus ay muntik nang tamaan si Tanya ng isang ligaw na artillery. Habang patuloy na inaakit ng batalya ni Tanya ang lahat ng pag-atake ng kalaban ay matagumpay namang nakalikas ang pangunahing hukbo ng Empire mula sa mapanganib. Nang may handa ang bitag ay tuluyan ng umatras ang mga mage patungo sa isang pansamantalang medical camp para gamutin ang kanilang mga. Sa loob ng isang tahimik na tolda ay magkasamang nakaupo sina Grants at Victor Iya. Kitang-kita pa rin ang matinding trauma ni Grants matapos niyang mapilitang barilin ang mga sibilyan sa massacre. Mahinahon siyang pinaalalahanan ni Victor Iya tungkol sa isang pangunahing patakaran ng. Ang commanding officer ang legal at moral na umaako sa lahat ng responsibilidad sa bawat kilos ng kanyang unit. Parang tinamaan si Grants nang mapagtanto niya ang ibig sabihin nito. Naalala niyang si Tanya mismo ang pumilit sa kanyang kalabitin ang. Hindi iyon ginawa ni Tanya para lang maging malupit. Ginawa niya iyon upang akuin sa sarili ang buong bigat ng kasalanan ng isang. Sa paningin ni Grants, maaaring isang ang sociopath si Tanya pero ginagawa nito ang lahat para protektahan ang sarili niyang mga. Tahimik na nagpasalamat si Grants kay Victor Iya dahil kahit paano ay nabigyan siya nito ng kaunting kapayapaan sa gitna ng kabaliwan ng. Kalaunan ay nakipagkita si Tanya kay Erich upang pag-usapan ang susunod na yugto ng malaking plano. Matagal nang sadyang nagpapakalat ang Empire ng pekeng propaganda na kunwari ay bumabagsak na ang kanilang militar upang hikayatin ang Republic na. Pagkatapos ay ibinunyag ni Erich ang tunay na layunin. Kailangang magsagawa ang batalya ni Tanya ng isang biglaang decapitation strike laban mismo sa mahigpit na binabantayang headquarters na. Agad na sinabi ni Tanya na imposibleng makalusot sa napakaraming anti-air defense nang hindi nadudurog maliban na lang kung mayroon silang isang lihim na super. Bilang sagot ay biglang lumitaw si Shugel, ang baliw na siyentipiko ng air. Masaya niyang dinala sina Tanya at Erich sa isang lihim na hangar at buong pagmamalaking ipinakita ang kanyang pinakabagong imbensyon, ang experimental high-speed mini-jet. Masiglang ipinaliwanag ni Shugel na kayang lumipad ng mga metal na sasakyang iyon ng lampas sa bilis ng tunog kaya makakaiwas ang mga ito sa radar at anti-air defense ng. Ngunit agad na sinabi ni Tanya na dudurugin ng napakalakas na G-force at shockwave ng paglagpas sa sound barrier ang katawan ng isang. Kumibit balikat lang si Shugel at sinabing gumamit na lang siya ng. Dahil alam ni Tanya kung gaano kasahan ang mga imbensyon ng baliw na siyentipiko ay agad niyang napagtantong siya ang napiling magpalipad ng isang supersonic na lumilipad na. Samantala sa kabilang panig ay maingat na sumusulong ang hukbo ng Republic sa mga trench na iniwan ng. Sa headquarters ng Republic ay masayang nakatitig si General Pierre sa tactical map habang iniisip na tuluyan ng bumagsak ang. Dahil sa sobrang kumpiyansa ay inutusan pa niya ang kanyang mga tauhan na simulan na ang paghahanda para sa victory. Samantala sa panig ng Empire ay hindi mapakali ang lahat. Labis na kinakabahan sina Grants at Wise sa halos pagpapakamatay na rocket mission at hindi nila maintindihan kung paano may taong mananatiling kalmado habang sasakay sa isang hindi pa nasusubukang rocket papasok sa teritoryo ng. Si Victor Iya mismo ang naging sagot sa tanong na iyon dahil mahimbing lang itong natutulog sa isang sulok na parang walang nangyayaring. Muli niyang pinatunayan na kakaiba talaga siya, samantala sa High Command ay tahimik na nagsalo sa hapunan sina Erich, Hans,
Alam nilang ang baliw na planong ito ay maaaring magpanalo sa digmaan o tuluyang magpabagsak sa kanilang. Sa wakas ay dumating ang araw ng paglulunsad, isa-isang ikinabot ng batalyon ni Tanya ang kanilang sarili sa mga metal na sasakyang tila magiging sarili nilang. Bilang huling kabalintunaan ay taimtimpang nanalangin si Shugel sa Diyos para sa ligtas nilang. Agad namang inagaw ni Tanya ang communication device at nagbigay ng isang mainit at matinding talumpating laban sa pananampa. Inutusan niya ang kanyang batalyon na umasa lamang sa sarili nilang lakas at sa kanilang magic at tumangging ibigay sa isang hindi nakikitang Diyos ang kahit katiting na kredito sa kanilang magiging Sa isang malakas na hatak sa lever ay inilunsad ni Shugel ang mga rocket. Malakas na naitulak si Tanya pabalik sa kanyang upuan habang halos mabasag ang kanyang mga ngipin sa tindi ng G-force na muntik nang dumurog sa kanyang mga. Galit na galit niyang isinumpa si Being X dahil ginawa nitong isang supersonic na misyon ng pagpapakamatay ang pangarap niyang tahimik na death. Sa napakabilis na paglipad ay walang kahirap-hirap na nalampasan ng mga rocket ang mahigpit na binabantayang hangganan. Nang eksaktong makarating sila sa himpapawid ng kabisera ng kalaban ay agad hinailan ni Tanya ang ejection. Marahas na humiwalay ang rocket chamber at maayos niyang binuksan ang kanyang. Samantala sa ibaba ay biglang nabingi ang mga walang kamalay-malay na gwardya ng Republic sa sunod-sunod na napakalalakas na pagsabog na bumabagsak mula sa. Samantala sa nagyayelong karagatan ay tahimik na naglalayag ang isang lihim na barko ng Allied Kingdom patungo sa isang daungan. Matagal nang umiiwas ang Allied Kingdom sa madugong digmaan sa mainland kaya kinakabahang pinag-uusapan ng mga opisyal kung bakit biglang nakikialam ang kanilang pamahalaan sa napakalaking proxy war. Hindi nagtagal ay napatingin silang lahat sa lalaking tahimik na nakaupo sa isang. Walang iba kundi si Colonel Ansenso, malalim ang kanyang pagmumuni-muni habang nagbulungan ng ilan sa mga opisyal at nagduda kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang isang. Ngunit agad silang pinatahimik ng kanilang Si Ansen mismo ang nagbigay sa kanila ng napakahalagang classified intelligence ng Empire na naging dahilan upang may sagawa ang operasyon. Isa siyang taong nabubuhay na lamang para sa banal na paghihiganti at unti-unting papalapit sa muli nilang paghaharap ng munting demonyong Samantala matagumpay na nagsimula ang supersonic infiltration mission ni Tanya. Matapos makaligtas sa napakasakit na rocket drop ay ligtas siyang lumapag sa likod mismo ng teritoryo ng. Tahimik silang muling nagsama-sama ng kanyang bago naghati upang sabay-sabay salakayin ang iba't ibang mahahalaga. Samantala sa kabisera ng Empire ay napakabigat ng tensyon. Sa loob ng malaking conference room ay nagwawala ang mayayamang politiko at matatandang maharlika dahil sa pagpapanggap ng militar na umatras mula sa front. Dahil dito ay nalantad sa panganib ang mahahalagang industrial zone ng. Galit na galit nilang inakusahan ang mga general ng militar na wala raw alam sa pamumuno habang natatakot silang maubos ang kanilang yaman at malugi ang kanilang mga pabrika kapag lalo pang humaba ang. Sa gitna ng lahat ng sigawan ay tahimik lang na nakaupo si Jens. Wala siyang pakialam sa mga reklamo ng mga politiko at naghihintay lamang siyang dumating ang Samantala sa loob ng teritoryo ng Republic ay tahimik na nakapasok ang grupo ni Tanya sa kanilang itinalagang command center ngunit wala silang nadatno. Isa lamang pala itong pain, sa isang pambihirang pagkakataon ay kinabahan si Tanya at napaisip kung nahulaan na ba ng Republic ang kanilang. Agad niyang sinubukang kontaken sa radyo ang iba pa niyang mga squad ngunit puro katahimikan lang ang kanya. Ngunit nang tumindi na ang tensyon ay biglang muling humandar ang communications. Masayang ibinalita ng iba niyang mga tauhan na natagpuan nila ang tunay na headquarters ng Republic at tuluyan na nila itong Kasabay nito ay humahangos na pumasok ang isang mensahero sa conference room ng. Malakas nitong ibinalita na tuluyan nang nawasak ang pangunahing military headquarters na. Biglang natahimik ang buong silid ng mga nagagalit na maharlika. Sa unang pagkakataon ay bahagyang ngumiti si Hans at lumitaw ang isang nakakatakot na ngiting puno ng kumpiyansa. Casual niyang sinabi sa mga natulalang politiko na simula pa lamang iyon ng kanilang tunay. Dahil napugutan na ng ulo ang kalaban ay oras na para isagawa ng Empire ang natitirang bahagi ng kanilang. Samantala sa frontline ay lihim na nagpakawala ang mga engineer ng Empire ng napakaraming madaling sumabog at hindi nakikitang gas sa mga abandonadong trench habang ikinabot ang mga nakatagong detonator sa buong Wala namang kamalay-malay ang infantry ng Republic sa nangyari sa kanilang headquarters kaya tuloy-tuloy silang sumulong upang bawiin ang inabandonang. Naniniwalang tuluyan na nilang napaurong ang Empire ay nagrelax ang mga sundalo. Masaya pang naglabas ng sigarilyo ang isang sundalo para magdiwang. Binalaan siya ng kanyang kasamahan na huwag itong sindihan pero hindi niya ito pinansin at agad na nagsindi gamit ang kanyang. Ang maliit na apoy mula sa lighter ang nagsilbing mitsa sa hindi nakikitang gas na nakapaligid.
Sa isang iglap ay sumiklab ang napakalakas na sunod-sunod na pagsabog na tuluyang nagpasabog sa buong trench at lumikha ng napakalaking pader ng apoy na agad tumupok sa mga nagsasayang Samantala sa himpapawid ay walang magawa ang isang nakaligtas na mage ng Republic na si Colonel Drake habang pinapanood ang kanyang hukbo na hindi pa man tuluyang nawawala ang usok ay ramagasa na ang napakaraming mabibigat na tangke at infantry ng Empire at walang awang dinurog ang natitirang depense. Desperadong sinubukan ni Colonel Drake na kontaken ng kabisera para humingi ng utos pero wala siyang narinig kundi dahil sa matinding kaba ay mabilis siyang lumipad pabalik sa dating kinaroroonan ng kanilang headquarters ngunit isang malaking bunganga na lang ng pagsabog ang kanyang nadatnan na napapalibutan ng mga takot at wala ng pinunong Samantala sa Imperial High Command ay masayang iniulat ni Erich ang malaking tagumpay sa dahil wala na ang command center ng Republic na magbibigay ng utos sa kanilang pag-atres ay naging parang manok na pugot ang ulo ang buong Napangisi si Kurt dahil alam niyang mabilis nang napapalibutan ng Empire ang natitirang hukbo ng Republic sa isang napakalaking bitag na wala na silang mata. Kinabukasan ay sumakay si Tanya at ang kanyang batalyon sa isang submarine ng Empire pauwi. Masayang nagsisigawan at nagdiriwang ang kanyang mga tauhan kahit karamihan sa kanila ay hindi pa rin maintindihan kung paano sila mula sa halos matalo sa digmaan ay biglang naging panalo sa loob lamang ng Lumapit si Tanya sa pisara at ipinaliwanag ang buong plano na parang isang propesor sa Ipinaliwanag niya ang revolving door tactic, inakit nila ang kalaban papasok, pinugutan ito ng ulo at saka isinara ang pintuan para wala nang Nang marinig ng lahat na halos tiyak na ang ganap na tagumpay ay nagsigawan sa tuwa ang buong Samantala sa ibabaw ng lupa ay patuloy na nililipol ng mga tangke ng Empire ang natitirang tumatakas na hukbo. Hindi nagtagal ay muling lumipad ang batalyon ni Tanya para sa inaakala niyang huling operasyon Kailangan lang nilang lumipad, patumbahin ang ilang mahahalagang target at pagkatapos ay umuwi na. Punong-puno ng saya si Tanya, naniniwala siyang sa wakas ay matatapos na ang pandaigdigan. Makukuha na rin niya ang matagal na niyang pinapangarap na tahimik na desk job at tuluyan na niyang natalo si Being X sa sarili nitong baluko. Nagbiro pa siya at nangakong ililibre niya ng habang buhay na pagkain ng buong batalyon kapag ligtas silang nakauwi. Ngunit iyon pala ang pinakamalaking malas na maaari niyang sabihin. Biglang nagbabala ang magic radar ni Lieutenant Weiss. Agad na tumawag ang headquarters kay Tanya at nagbigay ng pinakamataas na antas ng babala. Isang grupo ng mga mage na wala sa anumang talaan ang biglang pumasok sa kanilang Hindi sila hukbo ng Republic, mula sila sa Allied Kingdom. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tanya nang mapagtanto niyang lihim nang sumali sa digmaan ang isa pang pandaigdigang super. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang rifle habang naghahanda ng magbigay ng utos sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalingon ay isang napakalakas na magic sniper round ang ramagasa sa himpapawid at tumama kay Grants na agad na itinapon palabas ng Sa isang iglap ay tuluyang naglaho ang pangarap ni Tanya na matatapos na ang lahat ng Ang taong humila sa gatilyo ay walang iba kundi si Kurt. Hindi lamang siya nakaligtas sa halos tiyak na kamatayan sa Orfjord kundi bumalik pa siya na mas makapangyarihan kaysa dati kasama ang isang bagong squadron ng mga mage ng Allied. Nang mapagtanto ni Tanya na tuluyan na nilang nawala ang kanilang kalamangan ay agad siyang nagsisigaw ng mga utos sa kanya. Mabilis na binasag ng kanyang mga tauhan ang kanilang pormasayon at agad na naghanda para sa malapitan at matinding labanan sa Kumpiyansang inakala ng mga mage ng Allied Kingdom na madali nilang matatalo ang kalaban ngunit hindi nila alam na labis nilang minamaliit ang Devil. Sa halip na umatras ay buong tapang na sumugod si Tanya diretso sa pormasayon. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang sunod-sunod na magic attack at agad na nilipol ang ilang mage ng Allied Kingdom bago pa nila mapagtantong nasa loob na siya ng kanilang Ngunit ibang laban ang nilalaro ni Ansem, nang makita niyang isa-isang napapatay ang kanyang mga tauhan ay agad niyang inilabas ang isang napakalakas na trench. Sa batas ng digmaan sa mundong ito, ang paggamit ng sand atang nagdudulot ng hindi kinakailangang pagdurusa ay isang Ngunit gaya ng dati, walang silbi ang international law ng simulang polanan ng isang baliw na pinalalakas ng kapangyarihan ng Diyos ang mga tauhan. Dahil sa biglaang kaguluhan ay nabigla si Lieutenant Weiss. Nang makita niyang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kasamahan ay isinantabi niya ang lahat ng taktika at walang pag-iisip. Agad siyang tinutukan ng mga mage ng Allied Kingdom at sabay-sabay silang naghanda ng napakalakas na spell na sapat para tuluyan siyang burahin. Napabuntong hininga si Tanya dahil wala na siyang ibang magagawa kundi ang kanyang Padalos-Dalos na. Napilitan siyang gamitin ang Illinium Type 95, ang isinumpang computational jewel na gumagana lamang kapag taimtim siyang nagdarasal kay Bis. Nilunok niya ang kanyang matinding pagkapuot at napilitang magdasal sa Diyos na labis niyang
Biglang bumalat sa kanyang katawan ang isang nakakatakot na gintong barrier na agad hamarang sa nakamamatay na pag-atake at nailigtas si Wise mula sa tiyak na ngunit wala siyang oras para makahinga, agad siyang hinarang ni Ansem at walang tigil na hinabol sa napakabilis na labanan sa dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ay nagawa ni Ansem na sabayan ang pambihirang bilis at liksi. Sinubukan ni Wise na magbigay ng covering fire ngunit napakabilis ng galaw ng dalawang commander kaya imposibleng makapagpaputok siya nang hindi nanganganib na matamaan na. Nauwi ang habulan sa isang matinding engkwentro sa himpapawid. Nagawang tamaan ni Tanya si Ansem ngunit parang walang naramdamang sakit ang matandang sundalo at mahigpit niyang hinawakan ang braso na. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Tanya nang makilala niya ang mukha ni Ansem mula sa kasabay nito ay biglang nagliwanag ang mga mata ni Ansem habang nagsisimula direktang ibinuhos ni Being X ang kanyang kapangyarihan sa katawan nito. Pilit na nagpumiglas si Tanya habang mabilis na umiikot ang kanyang isip nang mapagtantong ginagamit mismo ni Being X ang isang amang puno ng paghihiganti upang pigilan siya. Nang akmang papatayin na siya ni Ansem sa napakalapit na distansya ay biglang tumama ang isang eksaktong sniper shot sa balikat nito at naputol ang mahigpit nitong pak. Walang iba kundi si Victor Iya ang nagligtas sa kanya sa tali. Nang makalayo siya kay Ansem ay mabilis na inilabas ni Tanya ang kanyang sandata, ang eleganteng hunting rifle na ibinigay ni Mary Sue sa kanyang ama bilang regalo. Sa isang malupit na kabalintunaan ay itinutok ni Tanya ang red along iyon ng anak sa mismong mukha ng ama bago niya kinalabit. Agad na bumulwak ang dugo sa himpapawid at napaatras si Ansem. Ngunit tumanggi pa rin itong sumuko, sa kanyang huling desperadong sandali ay muli siyang sumugod at niyakap si Tanya habang sabay nilang nilamon ng isang napakalakas na Inakala ng mga natitirang mage ng Allied Kingdom na patay na ang kanilang commander kaya agad ngunit nang mawala ang makal na usok ay sabay-sabay na nagsigawan sa tuwa ang mga sundalo. Lumulutang pa rin si Tanya sa himpapawid na walang kahit isang sugat dahil naprotektahan siya ng kanyang mother. Sa wakas ay natapos na ang labanan, maging si Grants na malubhamang nasugatan ay nakaligtas pa rin upang masaksihan ang kanila. Samantala sa ibaba ay nasaksihan ng isang makasaysayang sandali habang matagumpay na nagmarcha ang hukbo ng Empire papasok sa makapangyarihang Kabiselik. Opisyal na isinuko ng Republic ang pinakamahalaga nitong lungsod at nagsimula ang malawakang pagdiriwang sa buwan. Sa loob ng mararangyang bulwagan ng Kabisera ay sabay-sabay na nagdiwang ang mga politiko at mga general. Samantala tuwang-tuwa ang mga sakim na maharlika nang tiyakin ng pamunuan ng militar na wala silang balak agawin ang kapangyarihang pampolitika sa mga bagong nasakop. Agad na nagsimula ang mga burokrata sa paghahati-hati ng mga teritoryo habang gumagawa ng napakaraming plano para sa bagong infrastruktura at pamamahala ng mga likan. Para sa kanila ay tapos na ang digmaan, samantala nagtungo si Tanya sa isang simbahan sa loob ng nasakod. Tahimik siyang tumingala sa napakalaking estatwa ng Diyos habang bakas sa kanyang mga mata ang labis na pagmamataas. Naniniwala siyang tuluyan na niyang nalinlang at natalo si Being X. Ngunit paglabas niya sa simbahan ay narinig niya ang ilang batang lokal na isang batang maraming pasa ang galit na sumigaw sa kanyang mga kalaro, hinding-hindi ko kayo Dahil sa simpleng mga salitang iyon ay biglang napatigil si Tanya. Doon niya napagtantong hindi basta mawawala ang matinding galit ng mga mamamayan ng Republic dahil lamang sa isang kasunduang pinirmal. Pagbalik sa kanyang silid ay paulit-ulit na binasa ni Tanya ang pahayagang nagbabalita tungkol sa dakilang tagumpay Ngunit paulit-ulit ding bumabalik sa isip niya ang matinding tingin ni Ansem bagay. Biglang pumasok si Victor Iya at masayang ibinalitang kasalukuyang nag-e-enjoy ang kanilang batalyon sa isang bihirang pagkakataong Nasa tabing dagat ang mga sundalo habang nag-iihaw ng napakalaking barbecue at ipinagdiriwang ang kanilang Nakangiting sinabi ni Victor Iya na napakadali namang bumagsak ng Republic. Ngunit para kay Tanya ay may kakaiba sa sobrang dali nitong pagsuko. Tinanong niya si Victor Iya kung formal bang sumuko ang Republic o basta na lang nitong iniwan ng Nalito si Victor Iya sa tanong ngunit hindi na nagpaliwanag si Tanya at agad siyang tumakbo papunta sa tactical map. Maingat niyang sinuri ang galaw ng mga natitirang hukbo ng Republic at doon niya natuklasan ang nakakatakot na hindi nagkakawatak-watak ang hukbo ng Republic, sa halip ay mabilis silang nagtitipon sa isang daungan. Naghahanda silang maglayag gamit ang isang napakalaking fleet patungo sa kanilang mga kolonya sa ibat. Sa madaling salita, hindi pa talaga sumusuko ang Republic at kasalukuyan lamang silang naghahanda para sa panibag. Galit na pumasok si Tanya sa communications tent. Desperado siyang nakipag-ugnayan sa Imperial High Command habang paulit-ulit na nagmamakaawa at mariing humihingi ng pahintulot na magsagawa agad ng airstrike sa team.
Malinaw niyang binalaan ang mga heneral na kapag nakatakas ang hukbo ng Republic ay muling magsasama-sama ang mga ito, makikipag-alyansa sa iba pang pandaigdigang superpower at muling isasabak ang Empire sa isang madugan. Ngunit walang pakialam ang opisyal na nasa kabilang linya. Dahil sarili nilang tagumpay ay tumanggi ang mga nakatataas na pahintulutan Para sa kanila ay tapos na ang digmaan, hawak na nila ang kabisera at pag-aaksaya lang ng oras at yaman ng paghabol sa mga tumatakas Nang mapagtanto ni Tanya na ang mismong mga burokrata ang magpapahamak sa buong bansa ay nagpasya siyang kumilos Balak niyang dalhin ang kanyang batalyon at wasakin ang daungan kahit walang pahintulot. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng utos ay biglang nagsalita si Victor Iya sa seryos. May direktang utos ang High Command na manatili ang batalyon sa kabisera at Ang pagsuway sa utos na iyon ay tahasang pagtataksil sa Empire. Tuluyang napaupo si Tanya habang nanginginig sa matinding pagkadismaya sa walang kapantay na kapabayaan ng kanyang mga Tahimik siyang tumingin sa labas ng bintana habang kumukulo sa galit. Matapos pagdaanan ng Empire ang napakalupit at napakahabang digmaan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan, ngayon ay kusang hinahayaan ng kanilang makikitid ang isip ng mga burokrata na mawala ang lahat ng kanilang Dahil dito ay galit na nagtungo si Tanya sa Imperial High Command, desperadong pigilan ang natitirang hukbo ng Republic na makatakas patawid. Diretso siyang nagmarcha papunta sa mahigpit na binabantayang pasukan at mariing humiling na makausap agad sina General Hatch. Ngunit walang balak makinig ang mga gwardya, kasalukuyang abala ang matataas na opisyal sa isang napakalaking pagdiriwang ng tagumpay at wala silang balak gambolain para lamang sa isang commander mula sin. Nang halos mawalan na ng pasensya si Tanya ay biglang bumaba si Erich sa kalapit na hagdan at Nang makita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Tanya ay tahimik niya itong isinama palayo sa mga gwardya at dinala sa isang pribadong silid na hindi naririnig Nagsalin si Erich ng isang tasa ng tsaa para kay Tanya habang nananatiling tahimik. Maya-maya ay napabuntong hininga siya at inaming baka masyado pang maaga ang engranding pagdiriwang na ginagawa ng Nagpasalamat siya kay Tanya sa napakalaki nitong naging ambag sa tagumpay ng Empire ngunit gusto niyang marinig ang tunay nitong opinyon ng walang pagtatago. Humigop ng tsaa si Tanya at agad na winasak ang iluch. Direkta niyang sinabi na hindi pa nananalo ang Empire sa digmaan. Pansamantalang tagumpay pa lamang ang kanilang nakamit. Sa halip na magdiwang na parang mga lasing na kabataan ay dapat gamitin ng militar ang lahat ng natitirang hukbo upang tuluyang lipulin ang tumatakas na kalaban bago pa sila muling makabuo ng Agad na ipinagtanggol ni Erich ang desisyon ng pamunuan. Inamin niyang alam na ng High Command na muntik nang magsagawa si Tanya ng isang hindi autorisadong pag-atake laban sa mga tumatakas na barko. Mariin niyang pinaalalahanan si Tanya na isa lamang siyang sundalo at hindi diktador kaya ang kanyang pagsuway ay maaaring magdulot ng mapanganib na hidwaan sa lugar. Ipinaliwanag din niya ang lohikal na dahilan ng kanilang desisyon. Dahil bumagsak na ang kabisera ng Republic, wala nang saysay na habulin pa ang isang bagsak na kalaban sa kabilang dagat dahil uubusin lamang nito ang mabilis ng nauubos na pondo, supply at lakas. Kung loika ang pagbabatayan, panahon na para magpahinga at muling magpatatag. Sumang-ayon si Tanya na walang mali sa loika ni Erich. Ngunit tumayo siya at nagbigay ng isang nakakatakot na paliwanag tungkol sa tunay na pag-uugali. Sinabi niyang napakahuhusay mag-isip ng lohikal ang mga strategist ng High Command ngunit may isang napakahalagang bagay Ang tao ay likas na hindi palaging sumusunod sa loika. Kapag naitulak na ang isang tao sa sukdulan ay nawawalan na ng saysay ang loika. Isa-isa niyang ibinigay ang mga halimbawa mula sa sarili niyang karanasan. Naalala niya ang empleyadong sinibak niya sa dati niyang buhay na pumatay sa kanya sa istasyon ng tren dahil lamang sa matinding galit. Naalala rin niya ang batang ulila sa nasusunog na lungsod ng Arin na Poot. Ipinaalala rin niya kay Erich si Ansenso, isang taong halos bumalik mula sa kamatayan para lamang magganti sa kanya kahit kapalit pa ang say. Ang Poot ay hindi sumusunod sa loika, mariing binalaan ni Tanya si Erich na kapag may iniwan silang kahit isang maliit na apoy ng galit, balang araw ay lalamunin nito ang air. Para kay Tanya, kailangan nilang burahin ang lahat ng bakas ng kanilang mga kaaway ngayon pa lang kung ayaw nilang magbayad ng dugo sa hinaharap. Tahimik lang na napatitig si Erich habang unti-unting nauunawaan ang sinasabi niya. Eksakto namang sa sandaling iyon ay biglang bumukas ng malakas ang pintura. Isang hinihingal na mensahero ang sumugod papasok dala ang isang nakakatakot na balita. Opisyal nang nakapagtipon muli ang hukbo ng Republic sa katimugang kontinente. Samantala sa naglalagablab na disyerto sa timog ay matagumpay na muling pinagsama ni General Pierre ang mga tumatakas na sundalo.
Sa tulong ng kanilang mga kolonya sa ibayong dagat ay opisyal niyang itinatag ang isang napakalaking bagong bar. Habang nakatayo sa harap ng kanyang pagod na hukbo ay nagbigay siya ng isang masidhing talumpati at opisyal na idineklara ang kanilang bagong bansa bilik. Ipinangako niyang hinding-hindi sila susuko at patuloy silang lalaban sa malupit na empire hanggang sa kanila. Nang makarating ang balitang iyon sa nasakop na kabisera ay muling nabuhay ang pag-asa ng mga mamamayan ng Republic at tuluyang nagkatotoo ang nakakatakot na hulya. Saman sa empire ay galit na galit si General Kurt at malakas na ibinato ang isang pair. Nakaupo sa tapat niya si Hans na nananatiling kalmado ngunit hindi na may kakaila ang mapaitan. Naging kampante sila, dahil pinayagan nilang makatakas ang Republic ay nabigyan nila ito ng pagkakataong tipunin ang mga natitirang hukbo ng Entente Alliance at Allied Kingdom upang bumuo ng isang napakaon. Mas masahol pa rito, ang militar ng Empire ay sinanay para sa mga digmaan sa Europa at hindi para sa pakikipaglaban sa mga disyerto sa ibagat. Gayunpaman mayroon pa silang isang natitirang Rapid Response Task Force na kayang lumaban sa Sutter. Walang iba kundi ang Elite Mage Battalion ni Tanya. Nang matanggap ng batalyan ng panibagong deployment order ay biglang bumigat ang id. Halatang nawalan ng pag-asa ang mga sundalo nang mapagtantong isa lamang palang panandali ang ilusyon ang kapayapaang pinaghirapamit. Nang makita ni Lieutenant Wise ang bumabagsak na morale ng lahat ay agad siyang nagsalita. Pabiro niyang ipinaalala ang recruitment flyer ni Tanya na malinaw na nagsasabing ang sinumang sasali ay papasok sa pinakamasamang trabaho do. Napatingin ang lahat isa't isa bago sabay-sabay na matawa. Naalala nila ang walang tigil na artillery barrage, ang nagyayelong avalanche at ang halos pagpapakamatay na bump. Dahil minsan na nilang nalampasan ang impyerno ng magkakasama ay handa nilang harapin. Habang nagmamadaling ipinapadala ng Empire ang kanilang mga hukbo ay tahimik namang lumitaw ang isang bagong banta sa isang recruitment office sa isang batang babae ang tahimik na nagsumite ng kanyang aplikasyon sa isang opisyal. Walang iba kundi si Mary Sue, ang anak ni Anson na hanggang ngayon ay nagdadalain. Mahinahon siyang pinaalalahanan ng opisyal na masyado pa siyang bata para lumaban sa isang malawan. Ngunit hindi natinag si Mary, nangako siyang lalaban para sa kapayapaang ipinaglaban ng kanyang ama hanggang sa kanyan. Habang lumuluha siyang nananalangin sa Diyos at nangangakong pababagsakin ng masamang empire ay biglang nagliwanag ng matindi ang kata. Opisyal nang nakahanap si Being X ng bago nitong kampyon na pinatatakbo ng galit. Samantala natagpuan ni Tanya ang kanyang sarili na mag-isang nakatayo sa loob ng isang tahian. Matalim siyang tumitig sa estatwa ni Being X habang bahagyang gumagalaw ang kanyang daliri sa gatilyo. Ngunit sa huli ay ibinaba niya ang kanyang sandata at talis. Habang sakay ng transport ship patungo sa naglalagablab na disyerto ay napaisip siya sa mapait na kabalintuhat. Ang tanging nais ng Empire ay kapayapaan sa pamamagitan ng ganap na baw. Ngunit dahil kumilos sila na parang isang hindi mapipigilang mapang api ay sila mismo ang nagtulak sa buong mundo upang magkaisa sila. Pagdating sa naglalagablab na disyerto ay tinipon ni Tanya ang kanyang mga mage at nagbigay ng isang napakasang. Wala nang engranding plano ang High Command, ang tanging misyon nila ngayon ay patayin ang bawat kalabang nila. Samantala sa kabisera ng Empire ay kabadong-kabado ang mga general habang iniisip kung paano haharrange ng isang maliit na mage battalion ang isang napakalaking hukbon. Ngunit tahimik lamang na nakatitig si Erich sa tactical map. Malamig niyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na wala silang dapat ipag-alala dahil si Tanya ay isang tunay na demonyong nakabalot sa buo. Sa gitna ng disyerto ay lumitaw ang isang baliw na mapanirang ngiti sa mukha niya. Malakas niyang idineklara ang digmaan laban kay Being X at sinabi na kung hindi nito kayang gampanan ng maayos ang tungkulin bilang Diyos ay sila na mismo ng kanyang batalyan ito. Ganap nang nag-aalab ang pandaigdigang digmaan at handa na ang Devil of the Rhine na kulayan ng dugo ang buto. Habang naghahanda ang buong mundo para sa panibagong digmaan ay binisita ni Tanya ang isang matagal na niyang kakilala upang humingis. Sa loob ng isang katedral ay tila taimtim siyang nananalang ito. Ngunit nang muling bumalik sa katinoan si Tanya ay walang pag-aalinlangan niyang pinaputukan at pinasabog ang ulatwa. Matapos ideklara ang digmaan laban sa dati niyang kaibigan ay tahimik na lumabas si Tanya. Samantala ay binuo naman ni Victor Iya ang isang bagong batalyon na magsisilbi sa ilalim ni Tanya para sa paniban. Samantala sa lungsod ng Ban ay isang mayamang matandang lalaki ang nakatitig sa larawan ni Tanya na tila inspirado ng kilalin. Habang pinagmamasdan ang larawan ay nagsimula siyang gumawa ng mga kainahigay. Kasabay nito sa military headquarters ng New Republic ay lumabas si Mary Sue na suot ang kanyang uniforme bilo. Nagliwanag ng dilaw ang kanyang mga mata sa impluwensya ni Being X habang nanunumpang tatalunin niya ang masamang demonya.
Samantala sa military headquarters ng Empire ay pinag-uusapan nina Erich, Hans at Kurt ang kasalukuyang sitwasyon. Nagdududa si Erich sa naging desisyon ng High Command na italaga ang napakaraming sundalo sa High Mobility Batalya. Ipinaalala niya sa dalawang general na si Tanya ay isa talagang halimaw na nakabalot sa bao. Habang nag-aalala si Erich sa dami ng paglabag sa Geneva Convention na maaaring gawin ni Tanya ay napangiti naman si Hans ng may balak. Para sa kanya, si Tanya ang perpektong tao para durugin ang isang matigan. Samantala ay nagbigay si Tanya ng pambungad na talumpati sa napakalaking batalyon na naghinya. Habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa dibdib ay buong sigasig niyang sinabi na hindi patas at hindi balanse ang mundo at tungkulin nilang to. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang sa isip niya ay isa na namang madugong battlefield tie. Tinanggap niya ang lahat ng sundalo sa panibago nilang impyerno. Ngunit matapos ang kanyang masidhing talumpati ay agad bumalik si Tanya sa realidad. Habang inaatake ng Federation ang sila ng Empire ay hirap na hirap lumaban ang kanyang bien. Hindi tulad ng dati niyang elite unit na sanay sa magulong battlefield, ang mga bagong sundalong ito ay halos walang magawa si Tanya kundi panoorin ang kanyang infantry na nagtatago na parang mga duwag habang ang mga tangke naman ay padalos-dalos na sumusugod sa kalaban kahit halos wala namang tinatamaan ang kanilang mahihinang tank. Nadagdagan pa ang kanyang sakit ng ulo nang paulit-ulit na magpaputok ang artillery unit sa isang base ng kalaban hanggang sa tuluyan silang maubla. Lalong nagalit si Tanya nang mapagtantong nagsayang sila ng napakaraming mahalagang ammunition para lamang sa isang hindi gaanong mahalagang target. Bukod pa rito ay nagpadala rin ang kabisera ng panibagong grupo ng mga mage pa siya. Ngunit sa kasamaang palad ay malayong-malayo ang kanilang kakayahan kumpara sa dati niyang mga tauhan at halos wala silang naitnan. Napabuntong hininga si Tanya dahil alam niyang wala siyang sapat na panahon upang sanayin ang mga bagong to. Hindi na siya nakapag-isip pa ng mas matagal dahil bigla siyang binalaan ni Victor Iya na may 4 na enemy fighter lapit. Dahil malayo pa ang mga mage ni Tanya sa kinaroroonan ng mga jet ay tuluyang naiwan na walang proteksyon ang kanilang ground forces laban sa pag-atake mula id. Sa ibaba ay isa-isang pinasabog ng mga fighter jet ang mga infantry. Sa pag-aakalang katapusan na nila ay nagsigawan sa takot ang lahat. Mabuti na lamang at personal na pinasabog ni Tanya ang isa sa mga fighter jet. Lumapit si Grants upang pabagsakin ang natitirang mga jet ngunit pinigilan siya ni Tanya dahil siya na mismo ang hahito. Inutusan niya si Grants na protektahan na lamang ang mga ground soldier na kasalukuyan. Pagkatapos ay ikinarga ni Tanya ang kanyang rifle at mag-isang lumipad patungo sa natitirang jet. Habang pinagmamasdan nila ang isang batang babae na mag-isang humaharap sa kanila ay pinagtawanan ng mga piloto ang kanyang kapal ng mukha. Sabay-sabay silang nagpaputok ngunit automatikong hinarang ng computational jewel ni Tanya ang mga bala gamit ang kanyang magic shield habang madali niyang iniwasan ang ibake. Doon lamang napagtanto ng mga piloto na hindi isang ordinaryong kalaban ang kanilang kaharap kundi ang mismong line. Patuloy pa ring sinusubukan ng mga piloto na atakihin si Tanya ngunit nilinlang niya sila gamit ang isang smoke grenade bago agad na pabagsakin ang isa pang fighter jet. Samantala sa ibaba ay namataan ng mga sundalo ni Tanya ang mga fighter jet. Agad silang nagpaputok ng mga anti-air missile ngunit sa halip na ang kalaban ay sarili nilang commander ang galit na pinagsisigawan ni Tanya ang kanyang mga handgal na tauhan at walang awang ininsulto ang Han. Ngunit dahil sa sandaling pagkawala ng kanyang focus ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga pilanti. Nakalapit ang isa sa kanila at naghanda ng paputukan siya ngunit napangisi lamang si Tanya na paronyo. Bigla niyang inilabas ang isang kutsilyo at buong lakas na binasag ang salamin ng cockpit ng fighter jet. Matapos patayin ang piloto at pabagsakin ang eroplano ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa huling fighter jet. Tuluyan nang nawalan ng pag-asang lumaban ang natitirang piloto at pinili na pas. Mabilis itong umakyat sa makapal na ulap habang taimtim na nananalangin sa Diyos siya. Nang marinig iyon ni Tanya ay lalo lamang siyang nagalit. Nataranta ang piloto sa narinig niyang boses habang si Tanya naman ay nagsimulang manalangin at tipunin ang lakas para sa kanyang pinakamaspell. Ilang sandali lang ay tuluyan niyang pinasabog ang huling fighter jet gamit ang isang napakalakas na expel. Matapos linisin ang himpapawid ay nalaman ni Tanya na sa wakas ay matagumpay nang naka-atres ang kanyang ses. Ngunit hindi niya sila binigyan ng kahit kaunting oras para magpahinga. Agad niyang ipinatawag ang lahat ng bagong sundalo at pinapunta sa kanyang tolda ang kanilang mga commander upang sermonan sila tungkol sa kanilang nakakahiya at napakahiyans. Una niyang pinagalitan si Captain Ahrens dahil ipinadala nito ang kanyang mga tangke na parang mga manulo.
Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Captain M.A. Marca ng Talata Bert ng artillery unit na ang bawat artillery shell ay mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng nan. Sunod niyang ininsulto sina Thon at Thompson dahil para lamang nilang iniharap ang kanilang infantry sa kalaban na parang target. Sa huli ay pinagsabihan din niya si Captain Wyman dahil masyado nitong inilantad sa panganib ang cage. Habang pinapagalitan sila ni Tanya ay may isang opisyal na nagsabing hindi dapat isuko ng isang hukbo ang inisyatiba laban. Ngunit agad siyang pinutol ni Tanya at ipinaalalang iba ang totoong battlefield kumpara sa mga teoryang natuaklat. Ipinaliwanag niyang ang agresibong taktika ay epektibo lamang kung kapantay nila ang kalaban sa bilang talo. Ngunit sa realidad ay napakalaki ng lamang ng Federation sa kersa. Kaya ang tamang gawin ay umatras, muling magtipon at lumaban mula sa mas magandang posisyon sa halip na manatiling nakatayo lamang at magitay. Habang unti-unting nakakabawi ang silangang hukbo mula sa kanilang napakasamang performance ay lalo namang lumawak ang digmaan sa lahat ng empire. Bagamat nasakop na nila ang Entente Alliance sa Hilaga ay patuloy pa ring nagbibigay ng problema ang mga natilde. Sa timog naman ay unti-unti pang lumalakas ang Free Republic bilang panibagong banta. Samantala sa silangan ay kinakaharap ng Empire ang isa pang napakalakas na kalaban, ang Federation na halos katumbas ng Soviet Union. Sa loob ng conference room ng Federation ay pinaalalahanan ng isang politikong makadigmaan na si Loria ang kanyang mga kasamahan tungkol sa panganib na Empire. Noong nakaraan ay tumanggi ang Federation na gamitin ang kanilang mga mage sa digmaan dahil itinuturing nila itong mapanganib na sandata laban sa Karao. Ngunit itinuro ni Comrade Loria ang mga mage ng Empire na nagawang pigilan ang kanilang pinakamalalakas na puwersa kahit kakawila. Dahil dito ay naniniwala siyang panahon na upang ibalik ng Federation ang kanilang mga mage sa battlefield upang makalaban sila ng patas laban sa Empire's front. Samantala ay nananatiling ligtas ang Allied Kingdom. Dahil sa napakalakas nitong Air Force ay napapanatili nila ang kapayapaan sa kanilang bansa ngunit hindi pa rin sila kayang direktang makialam sa malawaan. Dahil alam nilang ang Federation lamang ang may sapat na lakas upang harapang labanan ng Empire ay pumayag ang kanilang punong ministro na bumuo nito. Nag-alinlangan ng isang Navy General kung mapagkakatiwalaan ba talaga ang napakalakasyon. Tahimik lamang ang punong ministro ngunit ipinaalala ng kanyang tagapayo na ang tunay nilang layunin ay hayaang magsagupaan ang dalawang higanteng kapangyarihan hanggang parehos. Sa timog ng Empire ay naroon ang kaharian ng Ildoa na dati nilang kakampi ngunit ngayon ay piniling neutral. Sa kanluran naman ay naroon ang Unified States, isa pang malaking puwersang tahimik na tumutulong sa mga kalaban ng Empire sa pamamagitan ng wars. Samantala sa isang sementeryo sa loob ng Federation ay tahimik na nakatayo si Mary So habang nakatitig sa mga bagong libingan ng mga volunteer soldier mula sa Unified States na namatay sa pakikipaglahir. Nagtaka siya kung bakit hindi inuwi ang mga bangkay ng mga ito sa kanilang bansa. Ipinaliwanag ng kanyang commanding officer na kapag ginawa nila iyon ay lalo lamang itong magdudulot ng problema yan. Sa kabuuang larawan ng digmaan ay tila ang Empire ang pinakamakapangyarihang bansa ngunit ang mismong lakas nito ang dahilan kung bakit naging kaaway ni mundo. Alam ni Tanya na totoo iyon ngunit hindi niya maiwasang isipin kung paano umabot sa ganitong sitwasyon ang lahat. Naalala niya ang kanyang mga bagong recruit na mas mahirap pang turuan kaysa sa isang grunggoy. Labis siyang nadidismaya ay alam niyang iisa na lang ang landas na maaari nilang tahakin, ang sumulong at talunin ang kanilang. Habang nag-iisip ay lumabas siya ng kanyang kubo upang makalanghap ng hangin. Habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng nyebe ay alam niyang lalo pang magiging malupit ang digmaan kapag dumamig. Ang tunay na lakas ng Empire ay nakasalalay sa magandang lokasyon nito at sa mabilis nitong paggalaw ng hukbo. Ngunit kapag nabalot ng makapal na nyebe ang buong lupa ay mawawala riyon. Maging si Tanya na may pambihirang talento at matatag na kalooban ay alam na hindi niya kayang mag-isang ipanalo ang buong digmaan para sa isang bansang unti-unti nahamak. Bigla namang dumating si Victor Iya dala ang isang agarang ulat. Ayon kay Major Wise ay 2 infantry brigade ng Federation ang kasalukuyang papunta sa kanilang unan. Ipinaliwanag din ni Victor Iya na kasalukuyan ng umatras si Wise kasama ang katuhan. Dahil dito ay bahagyang nakahinga ng maluwag si Tanya kahit wala na silang oras para humingi ng karagdag endorsement. Alam niyang haharap sila sa isang napakahirap na labanan. Agad niyang ipinatawag ang lahat ng kanyang commander at ipinaliwanag ang kasyon. Sa ngayon ay dehado sila sa bilang ng sundalo kaya iniutos ni Tanya na manatili lamang silang nakatantay. Kapag kumilos na ang kalaban ay saka sila gag-antay mula sa proteksyon ng kanilang mga kuta. Matapos matanggap ang utos ay sabay-sabay na sumaludo ang lahat at pumwesto sa kanikensa. Samantala patuloy namang sumusulong ang hukbo ng Federation sa gitna ng gabi.
Biglang tinanong ni Tanya si Thompson kung nasaan ang kanyang partner. Ipinaliwanag ni Thompson na kasalukuyang pinamumunuan ni Thon ang isang reconnaissance squad sa paligid ng meter. Nang marinig iyon ay agad na bali ni Tanya ang hawak niyang panulat sa sobrang galit. Pasigan niyang sinabi kay Thompson na malinaw ang utos niyang manatili lamang sa kanilang pwesto ang ladalo. Sinubukan pa ni Thompson na ipaliwanag na makatutulong ang reconnaissance para matukoy ang galaw ng kalaban ngunit ayaw ng Tanya. Inutusan niya si Thompson na ibigay ang buong pamumuno ng kanyang unit kay Grants bago niya galit na radyo. Habang napapalibutan ng mga matitigas ang ulong sundalo ay napaisip si Tanya kung paano pa siya makakaligtas sa San. Lumipas ang ilang oras ngunit wala pa ring nag-uulat na nakaban. Naisip ni Tanya na baka sinusubukan lamang silang palabasin ng Federation kaya tumanggi pa rin siyang magbigay ng ulos. Bilang pag-iingat ay hiniling niya kay Wise na magbigay ng impormasyon tungkol sa posibleng lokasyon ng taban. Pumayag si Wise ngunit nagbabala siyang maaaring hindi ito ganap na tama dahil napakahirap makakita ng gabi. Nagdalawang isip si Tanya kung maghihintay pa ba sila ngunit humingi ng pahintulot ang artillery paputok. Nagpasya siyang pagkatiwalaan sila at inutusang magpakawala lamang ng kaunting artillery shell sa direksyon Wise. Agad na tumango ang mga sundalo habang ibinigay ni Wise ang koordinasyon ng pinaghihinalaang laban. Mabilis na ikinarga ng artillery unit ang kanilang mga bala at pinakawalan ang sunod-sunod na putok patungo sa itinakdang target. Tinanong ni Tanya si Wise kung napilit bang kumilos ang kalaban dahil sa mga artillery shot ngunit sinabi nitong wala siyang nakalaw. Nang marinig iyon ay naisip ni Tanya na matiyag ang naghihintay lamang ang kalaban para mailabas ang kanyang mga sundalo sa kasto. Agad niyang binalaan ang lahat na manatiling alerto at huwag aalis sa kanigyan. Habang patuloy na naghihintay ang mga sundalo ay wala nangyari. Nagtaka si Victor Iya kung bakit napakatahimik ng battlefield sa kabila ng naunang ulat tungkol sa paglaban. Habang lumilipas ang oras ay maging si Tanya ay nalilito. Maya-maya ay muling nagbigay ng ulat si Wise, ipinaliwanag niyang kanina ay magkakadikit na sumusulong ang mga brigade ng Federation upang hindi madaling matukosyon. Dahil eksaktong tumama ang artillery ng Empire ay halos nalipol na pala ang karamihan sa kalsa. Nang marinig iyon ay napagtanto ni Tanya na mas bobo pa pala ang mga sundalo ng Federation kaysa sa hukbo. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at agad na inutusan ang lahat na sumulong upang ubusin ang natitaban. Sa kanyang utos ay sabay-sabay nang kumilos ang buong hukbo. Muling umalingaw-ngaw ang putok ng artillery, nagsimulang umabante ang mga tangke at mabilis na sumugod ang infantry sa nan. Sa wakas ay napabuntong hininga si Tanya dahil alam niyang laban. Pagkaraan ng labanan ay isa-isang bumalik ang mga commander sa kampo at binati sila ni Tanya sa isang hindi pangkaraniwang tono. Maging si Victor Iya na pinakamatagal na niyang tauhan ay nagulat nang makitang nakangiti si Tanya na parang isang bata. Ngunit ipinagpatuloy lamang ni Tanya ang kanyang pagpapanggap at pinasalamatan ang mga bagong commander sa mahusay nilang naging performanan. Kahit nagalit pa rin siya sa kanilang pagsuway noong nakaraang laban ay kailangan niyang panatilihin ang magandang pakinila. Sa katotohanan ay siya ang may pinakamataas na rank ng lahat. Kapag may pumalpak sa mga susunod na labanan ay sa kanya lamang ibubunton sisi. Kapag dumating ang araw na iyon ay kakailanganin niya ang testimonya ng kanyang mga tauhan upang patunayang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa isang digmaang halos imposibunan. Kaya hanggat maaari ay gusto niyang mapanatili ang magandang relasyon sa Shal. Gayunpaman ay mahigpit niyang binalaan ang lahat na kapag napatunayang traidor si Thon ay agad itong ihaharap sa isang firing squad. Pagkatapos noon ay tinipon ni Tanya ang buong batalyon upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay habang umaasang matatapos na sa lalong madaling panahon ang malaimpyernong digmaang ito. Habang masayang nagdiriwang ang lahat ay hindi pa rin maiwasang isipin ni Tanya kung ano na naman ang susunod na pakana ng kanyang mga kaaway sa darating na labanan.